Bata pa si Noraline nang maghiwalay ang mga magulang niyang sina Leonora at Bagwis. Si Leonora ay isang simpleng may bahay lang na madalas kutsain ng mangmang at walang alam, habang si Bagwis naman ay isang seaman. Pero dahil sa labis na pagdududa, bibitaw sa kanilang pagsasama si Bagwis at tuluyang iiwan ng asawa. Ano nga ba magiging epekto nito sa nooy dalagita pa lang na si Noraline, lalo na't nagdesisyon ng kanyang ama na kunin siya sa ina para isama sa Amerika? At ano rin ang kahihinatnan ng buhay ni Leonora nang iwan siya ng asawa kasama ang bunso nilang anak na inakala nitong anak niya sa ibang lalaki? Paano babaguhin ang ikot ng mundo ang buhay ng dating mag-asawa? Magkikita pa kaya sila? At may pag-asa pa rin bang magkita ang mag-iina na pinaglayo ng tadhana at dinala sa magkabilang dulo ng mundo? Tunghayan natin ang isa na namang pambihirang kwentong buhay, kasama pa rin ang inyong lingkod na si Mr. Hope. At sabay-sabay nating tuklasin ang kwentong ito. Sa mata ng ibang tao ay perpekto na ang buhay ni Noraline Jumampo. Siya ay isang head nurse sa Mayo Clinic na pinakasikat at well-developed na ospital sa US na matatagpuan sa Rochester, Minnesota. Early 40s pa lamang siya pero siya ay tinitingala na ng lahat, hindi lamang dahil sa siya ang nasa pinakatuktok na posisyon sa linya ng mga nurse, kundi dahil na rin sa angkin niyang talino, abilidad, at galing sa pakikisama sa mga katrabaho at pasyente. Thank you for your help today, dear. Malambing na pasasalamat ng matandang lalaking pasyente. Tinulungan niya itong linisin ng dumi at pinalitan ng suot na adult diaper. Binihisan niya rin ito ng malinis na hospital gown matapos niyang punasan ng buong katawan nito ng bimpong basa ng maligamgam na tubig. Ganito ang buhay niya sa araw-araw. Kahit head nurse na siya ngayon, hindi niya nakakalimutang bigyan ng magandang serbisyo ang mga pasyente. Wala siyang pinipiling tulungan. Naglalaan din siya ng panahon para bisitahin ang bawat ward at kumustahin ang mga pasyenteng nakakonfine at binibigay ang mga pangangailangan ng mga ito sa abot ng kanyang makakaya. No problem, Mr. Jenkins. If you need any assistance, don't hesitate to push the button on the left side of your bed so that we can give you the help that you need right away. Ginawaran niya ng malaking ngiti ang pasyente bago niya iniwan ito kasama ang kanyang assistant na Pinoy rin. Habang sila ay naglalakad sa pasilyo ng ospital, hindi naman matigil ang pagpuri sa kanya ng kanyang assistant na si Danny. Bilib talaga ako sa iyo, Nurse Jumampo. Paano mo napaamo ang pasyente natin yun? Alam mo bang takot kami dun? Lagi kasing nakabulyaw at demanding pa. Pero nung ikaw ang nagkasikaso, ang bait-bait sa'yo. Natutuwang sabi ng lalaki sa kanya. Hinaan mo ang boses mo, Nurse Tolentino. Magigising ang mga pasyente sa ingay mo. Tawang-tawa na si ni Noraline sa assistant. Hininaan naman ito ang boses na sila lang ang makakarinig. Hindi na talaga ako magtataka kung bakit naging head nurse ka sa batang edad. Ibang klase ka kasi. Sana maging kagaya mo rin ako. Idol talaga kita, ma'am. Bilib na saad nito sa kanya. Naku naman, kapag mahal mo ang propesyon mo at concern ka sa mga pasyente, hindi malabong magawa mo rin ang ginagawa ko, Danny. Tandaan mo, nangangailangan din ng atensyon at pag-aaruga ang mga pasyente natin. Saka kahit hindi nila tayo kamag-anak, dapat maramdaman pa rin nilang inaalagaan natin sila ng mabuti. Pangaral ni Noraline sa kasama. Mag-focus ka kasi sa trabaho, hindi yung puro ka love life. Para balang araw maabot mo rin ang posisyon ko. Pagpuna niya pa rito. Palibhasa, matagal na siyang single at walang oras para sa sarili niyang pag-ibig. Nagkaroon siya ng ex-boyfriend, pero dahil sa sobrang seryoso siya sa trabaho, hindi na ito nakapaghintay at naghanap na ng iba. Malalim ang kanyang pinaguhugutan kung bakit gano'n na lamang ang kanyang dedikasyon sa trabaho. Iniisip kasi niyang sarili niyang ina na si Leonora ang kanyang inaalagaan sa tuwing ginagampanan niya ang pagiging nurse. Napangiti siya ng mapait nang maalala na naman ang kaisa-isa niyang magulang na nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal nung siya ay bata pa. Muling nagbalik sa kanyang alaala nung siya ay batang paslit pa lamang. Nanay, okay lang po ba kayo? Naiiyak na tanong ng batang si Noraline nang makita ang nanay na nagsusuka na naman sa lababo.
Kagigising niya lang noon kaya bitbit ang paboritong unan ay patakbo siyang nagpunta sa kusina para puntahan ito. Inabutan niyang nagmumumug ang kanyang ina bago siya nilingon ito. Kahit nahihirapan, pinilit ni Leonora na ngumiti sa anak. Ayos lang ako, anak. Naku, sorry. Naistorbo kong tulog mo. Teka, gutom ka na ba? Nakapagluto na ako ng paborito mong hotdog at may pandesal na rin dyan. Sabi nito saka siya hinila papunta sa maliit nilang mesa kung saan nakahanda na ang kanilang almusal. Noon pa man, napapansin na ni Noraline na kakaiba ang kanyang ina kumpara sa ibang nakakausap niya. Grade 2 lang ang tinapos nito dahil maagang namatay ang mga magulang nito nang magkaroon ng landslide sa kanilang lugar. Dahil sa hirap ng buhay at maagang pagkaulila, napilitan itong magtrabaho para lang may matuluyan at magkalaman ng tiyan. Kung ano-ano ang pinasok na mapagkakakitaan. Naging tagahugas ng pinggan sa karinderya, tagabunot ng damo, naging kasambahay sa isang mayamang pamilya, at naging labandera sa kung kani-kanino. Lahat ng iyon ay tiniis ng kanyang nanay Leonora hanggang sa nakilala nito ang kanyang amang si Bagwis na isang seaman. Kabababa lang nito noon sa barko at agad nabihag sa angking kagandahan ng dalagang si Leonora nang minsan niya itong makitang tumutulong sa karinderya. Bukod kasi sa maamong mukha, mabait din ito, kaya tuluyan ang nahulog ang loob ni Bagwis sa kanya. Agad siya nitong niligawan at ilang buwan pa lang matapos niya itong sagutin ay niyaya na siyang magpakasal kahit pa marami ang hindi sang-ayon sa relasyon nilang dalawa. Langit at lupa raw kasi ang agwat ng estado nila sa buhay, kaya bakit daw pag-aaksayahan ng panahon ni Bagwis ang isang babae na kahit simpleng pagkukwenta ay hindi pa nito magawa ng tama. Pero hindi nagpapigil ang lalaki. Pinakasalan nito si Leonora at hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng anak. At yun nga si Noraline. Sa 7 taong pagsasama nila Leonora at Bagwis ay naging masaya sila at kontento sa isa't isa. Kahit minsan ay ilang buwan bago nakakauwi ang tatay ni Noraline dahil sa pagiging seaman nito. Heto nga at 1 buwan pa lang mula nang makaalis ang tatay niya ay laging masama ang pakiramdam ng kanyang inang si Leonora. Lagi itong nagsusuka at nahihilo. Mahilig din itong matulog pero walang ganang kumain. Nanay, may sakit po ba kayo? Gusto niyo po bang magpunta na tayo sa doktor? Tiningnan ko kanina ang alkansya ko. May 20 pesos na po ako doon. Ibayad po natin sa doktor, nanay. Nag-aalalang tanong ni Noraline sa kanyang ina habang tinitingala ito. Hindi kasi nito ginagalaw ang pagkain at nakatingin lang sa kanya habang nakangiti. Natawa naman si Leonora at hinaplos ang ulo ng anak. Huwag ka mag-alala, anak. Nangyayari lang ito kay nanay dahil magkakaroon ka na ng kapatid. Masayang balita ng ginang sa kanya. Nagulat si Noraline sa sinabi ng nanay. Paano pong kapatid? Isa lang naman po ako. Sisinghot-singhot na sagot ng musmus pang bata. Dito sa tiyan ng nanay, anak. Nandito ang magiging kapatid mo. Sabay turo sa kanyang tiyan. Napahawak naman ng batang si Noraline sa tiyan ng kanyang ina. Bakit po nasa tiyan ng kapatid ko, nanay? Dapat sa labas po siya. Palabasin po natin siya, nanay. Punta po tayo kay Doc. Napahagalpak naman sa tawa si Leonora dahil sa mga sinabi ng walang muwang niyang anak. Sa ngayon, dito muna ang kapatid mo, anak. Sa takdang panahon lalabas din siya para makita ang cute niyang ate. Sabi nito habang pinipis silang pisngi ng anak. 8 buwan na ang nakakalipas mula nang umalis ang kanyang ama nang muli itong sumampa sa barko. At mula noon ay hindi pa rin nila nakakausap ang amang si Bagwis. Kaya wala rin itong ideya na buntis si Leonora nang iwan niya ito para magtrabaho. Pero malapit ng mga anak si Leonora ay hindi pa rin nila ito nakokontak. Ni wala silang ideya kung makikita pa nga nila itong muli. Nanay, miss ko na po si tatay. Malungkot na sabi ni Noraline sa ina isang gabi habang sila'y nakahiga sa kama. Habang hinahaplos pa ang tiyan ng kanyang nanay na namimilog na sa laki, bigla siyang napatanong.
Nanay, hindi po ba masakit? Parang pakwa na po ang tiyan niyo eh. Parang yung tanim ni Ate Agnes. Natawa na rin si Leonora. Hinihintay ko nga tumawag ang tatay mo eh. Nagpaturo na rin ako kay Agnes kung paano gumamit ng cellphone na chat-chat lang para makontak ko ang tatay Bagwis mo. Sa tawag kasi hindi rin siya makontak. Nag-aalala na rin ako, anak. Sabi ng nanay niya na ang tinutukoy nito ay ang kapitbahay nilang high school at marunong gumamit ng cellphone. Hindi teki si Leonora dahil na rin sa grade 2 lang ang naabot niya sa pag-aaral. Kaya naghanap siya ng paraan para makontak sa ibang paraan ang asawa. Sana umuwi na si tatay. Tanging nasambit na lamang ni Noraline bago nakatulog habang yapos ang ina. Lumipas ang mahabang panahon hanggang sa inabot na ng 5 taon ang paghihintay ng mag-ina sa haligi ng kanilang tahanan. 12 anyos na si Noraline at ang kapatid niyang si Leon ay magli-5 taong gulang na rin. Siyang nag-aalaga sa kapatid niya kapag ang nanay niya ay namamasukan bilang kasambahay sa teacher niyang si Ma'am Susan Barrientos. Napilitang bumalik sa pagtatrabaho si Leonora dahil mula nang mawalan sila ng kontak kay Bagwis, ay wala na rin silang natanggap na sustento mula rito. Ni wala silang balita kung nasa na nga ba ito o kung buhay pa ba ito o hindi na. Nakadagdag pa sa pagdurusa ni Leonora ang pagkalito kung magluluksa na ba siya o hahanapin pa ba ang asawa. Pero sa kabila nito, kailangan niyang magpakatatag dahil may 2 siyang anak na umaasa sa kanya. Kahit may sakit ito ay pinipilit nitong bumangon para lang makapagtrabaho. Dahil ang bawat araw na hindi ito makakapagtrabaho ay katumbas ng 2 araw nilang kawalan ng makakain. Dahil din dito, maagang namulat si Noraline sa responsibilidad. Habang ang mga kaklase at kaedaran niyang mga kapitbahay ay masayang naglalaro ng tagu-taguan at habulan, ay abala naman siya sa pag-aaral, paglilinis ng bahay, at pagluluto ng kanilang makakain, bukod pa sa pag-aalaga sa bunsong kapatid niyang si Leon. Nakakaramdaman siya ng inggit sa ibang bata dahil gusto niya ring maranasang maglaro ng malaya at makasalamuha ang mga kaedad niya. Wala siyang ibang magawa dahil tanging siya lang din ang nasasandala ng kanyang ina. Tinanggap na niya sa sarili na kailangan niyang tulungan ng kanyang nanay para kahit papano'y mabawasan din ang mga alalahanin nito sa buhay. Isang gabi habang kumakain sila ng niluto niyang isdang tuyo at kanin, ay kinumusta sila ng kanyang ina. Kumusta kayo ni Leon, anak? Di ba may pasok ka kanina? Mahinang tanong sa kanya ng ina habang pinapakain nito ang bunso na nakaupo sa kandungan nito. Okay lang po kami, Nay. Isinama ko po si Leon sa school kanina. Behave naman po siya sa klase. Nakikinig pa nga po sa teacher ko eh. Kaya po natutuwa si Ma'am Barrientos sa kanya. Abuteng ang balita niya sa kanyang ina. Napangiti naman ang ginang at hindi napigilang kurutin ng marahan ang pisngi ng lalaking anak. Talaga ba, Leon, anak? Behave ka sa klase ni ate? Very good naman ang anak ko ah. Masayang saad nito. Nagpipiglas naman ang bunsong anak ng pupugi ng halik ng kanyang ina. Masaya silang nagtatawanan nang bigla silang makarinig ng malakas na katok sa pintuan, kaya't natigilan sila at nakaramdam ng kaba. Biglang naalala ni Noraline na hanggang kahapon lang ang palugit na binigay sa kanila para magbayad ng renta sa kanilang tinutuluyan. Pero hindi nakapagbayad ang nanay niya dahil kinulang ang pera nito nang unahing bilhan ng gamot si Leon nung nagkasakit nung nakaraang linggo. Baka si Manang Ambu ito. Siguradong maniningil na ng renta natin sa bahay. Mahinang bulong ni Leonora sa kabinaba sa sahig si Leon. Nagpatuloy ang pagkatok at maya-maya'y nakarinig sila ng malalim na boses ng isang lalaki na tila pamilyar. Leonora! Noraline anak! Nandyan ba kayo? Si Bagwis to! Tawag ng lalaki mula sa labas ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Noraline at Leonora at nagtama pa ang kanilang paningin bago sabay ding muling lumingon sa pinto. Si tatay! Nandyan na si tatay! Nagtatalon sa tuwa si Noraline saka tumakbo papunta sa pinto.
Napatakbo rin si Leonora at inunahan ng anak na buksan ang pinto. Tumambad sa harapan nila ang nakangiting mukha ng asawa na 5 taon na rin niyang hindi nasilayan. Bagwis, ikaw na ba talaga yan? Napaiyak sa tuwa ang kanyang ina saka sinalubong ng yakap ang asawa. Niyakap din ito ng mahigpit ng lalaki na naiiyak din dahil sa pangungulila sa mag-ina. Si Noraline naman ay napayakap ng mahigpit sa binti ng tatay niya. Namiss po kita, tatay. Ang tagal niyo pong nawala. Naiiyak na sabi niya. Pakiramdam ni Noraline ay napawi ang lahat ng pagod at lungkot na tiniis nilang mag-iina sa loob ng 5 taon. Ngayong nandito na ang tatay niya, hindi na magkakandakuba sa pagtatrabaho ang nanay niya. Makakapaglaro na rin sila ni Leon nang walang pinoproblema tulad ng ibang bata. Pasensya na kayo ha. Napunta kami sa area na walang kasignal-signal at nagkaroon pa ng gera sa ruta namin kaya na-stranded kami at kinailangan magtago para hindi madamay sa gulo. Paliwanag ni Bagwi sabay bawi ng yakap at tinitigan silang dalawa ni Leonora. Ang laki ng ipinayat mo, mahal. At ang laki mo na, anak. Pasensya na kung hindi nakauwi at nakakapagpadala ang tatay ha. Dahil sa sitwasyon namin hindi kami pinayagang umalis ng pinagtataguan namin. Humingi ito ng paumanhin. Huwag mo nang alalahanin yun, mahal. Ang mahalaga'y nakauwi ka ng ligtas at makikilala mo na rin ang bunso natin. Masayang pahayag ni Leonora. Nawala ang ngiti sa labi ni Bagwis. Bunso? Nagtatakang tanong nito. Binalikan ni Leonora ang bunsong anak na lalaking nakatingin sa kanila mula sa mesa at pinakita kay Bagwis. Siya si Leon, mahal. Nabuntis ako nung huli mong punta rito. Siya ang pangalawang anak natin. May anak ka ng lalaki, mahal. Di ba pangarap mong magkaanak din ng lalaki? Masayang ipinakilala ng ginang ang bunso. Nilapitan din ni Noraline ang kapatid. Leon, siya ang tatay natin. Tawagin mo siyang tatay. Pinakilala niya sa kapatid ang tatay nila. Tatay? Tatay? Inosenteng bati ng kapatid niya sa ama nila. Inasahan nilang masisiyahan din si Bagwi sa balita, pero nagbago ang timpla ng pagmumukha nito. Hinila nito si Leonora papasok sa kanilang kwarto. Narinig niya ang pagtatalo ng kanyang nanay at tatay sa loob. Niloko mo ba ako, Leonora? Nagkaroon ka ba ng ibang lalaki? Galit na tanong nito sa asawa. Wala, Bagwis. Ikaw lang naman ang mahal ko at alam mo yan. Depensa ni Leonora sa sarili. Hindi ako naniniwala. Paanong makakabuo tayo kung ilang taon akong hindi nakauwi? Totoong anak mo si Leon. Nabuo siya nung binisita mo kami 5 taon nang nakakaraan. Paano ako maniniwala? Mababa lang ang pinag-aralan mo. Kaya hindi ka takatakang madali kang mauuto ng mga lalaki. Nanlamig ang katawan ni Noraline. Ito ang unang beses sa buhay niyang narinig ang tatay niyang minaliit ang kanyang nanay. Hindi ito kailanman nagsalita ng masama sa nanay niya, pero ngayon ay nakakaya nitong gawin yun dahil lang sa hindi pagkakaunawaan. Nagsimulang umiyak si Leon dahil sa sigawan. Shh, huwag ka nang umiyak, bunso. Nandito lang si ate. Pinatahan niya ang kapatid at hinalik-halikan sa pisngi at ulo para tumigil sa pag-iyak. Inilabas niya ito ng bahay nila para hindi nito masyadong marinig ang sigawan sa loob ng bahay. Mabuti na lang at medyo may kalayuan ang kanilang bahay sa ibang kabahayan. Sa gitna kasi sila ng palayan nakatira, kaya hindi masyadong maririnig ng mga kapitbahay ang pagtatalo ng kanilang mga magulang. Habang hinihele ang kapatid para makatulog sa duyan, nakita niya ang tatay niya na lumabas ng bahay habang hinahabol ito ng umiiyak na si Leonora. Huwag mo tong gawin sa amin, Bagwis. Maawa ka. Nagmamakaawang sambit ni Leonora na napaluhod sa lupa dahil natiso dito. Hindi ito pinansin ng lalaki at pumunta kay Noraline. Hinatak nito ang anak. Dadalhin ko si Noraline. Doon ka na sa lalaki mo. Marumi kang babae. Sigaw nito sa asawa na mas nagpaiyak sa babae.
Hindi na rin napigilan ni Noraline ang umiyak dahil sa masasakit na salitang binitiwan ng ama sa kanyang nanay. Pinilit niyang kumawala sa kanyang ama na haltak-haltak ang braso niya. Tay, wala pong ibang lalaki si nanay. Anak niyo po si Leon, hindi po masamang babae si nanay. Pagtatanggol niya sa ina. Tumahimik ka, Noraline. Huwag kang makisali sa away namin ng nanay mo. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Sasama ka sa akin! Galit na bulyaw nito sa kanya. Mas lalo namang umiyak si Noraline. Lalong nagwala at hindi na napansin kung nagising ang kapatid dahil sa ingay niya. Ayokong sumama sa inyo. Ang sama nyo. Inaaway nyo po si nanay. Dito na lang po ako kina nanay at Leon. Pinalo siya ng ama. Huwag ka makulit, Noraline. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Kung di ka sasama, ipakukulong ko na lang ang nanay mo. Doon na natigilan si Noraline. Hindi pa malawak ang kaalaman niya, pero alam niyang masama ang kahulugan ng salitang kulong. Nanghina siya sa narinig. Huwag niyo pong ipakulong si nanay, tay. Hindi naman po bad si nanay eh. Umiiyak na pakiusap niya sa ama. Tinignan niya sa di kalayuan ng kanyang nanay na nakasalampak pa rin sa lupa. Parang wala na itong lakas para tumayo ulit. Tahimik na lamang itong lumuluha habang nakatingin sa kanilang mag-ama. Nakita rin niyang umiiyak na tumakbo si Leon papunta sa kanilang nanay. Nanay, huwag ka po iyak, nanay. Sa maliit nitong mga kamay ay pilit nitong pinupunasan ng mga luha sa mukha ng nanay. Humarap si Leon sa kanila at tiningnan si Bagwis. Ba't ka? Bakit mo away si nanay? Sigaw nito at hindi na sila pinansin. Naging abala na ito sa pagpapatahan sa ina. Nakatingin lang si Bagwis sa dalawa habang hawak ng mahigpit ang braso ni Noraline. Tila may emosyon itong naramdaman na bigla ring napalitan ng galit. Dadaling kita, Noraline. Kung hindi ka sasama, mapipilitan ako ipakulong ang nanay mo. Mariin itong sabi sa kanya. Yumuko na lamang si Noraline. Hindi na siya nagsalita. Sa 12 taon niyang nabubuhay ay alam niya na ang nanay niya ang talagang nag-alaga sa kanya. Nararamdaman niya lang ang presensya ng tatay niya kapag nagpapadala ito o kapag umuuwi at mananatili ng 1 linggo bago aalis ulit. Mas pipiliin niya ang nanay niya kesa sa tatay niya. Parang estranghero ito sa kanya. Pero ang pag-aalaga at pagmamahal ni Leonora ang hinding-hindi niya malilimutan. Naisip niya na sa nagdaang 5 taon, nanay lamang niya ang sumuporta sa kanila. Hindi kailanman nagpadala ang kanyang tatay sa loob ng 5 taong yon. Pero kahit mahirap ang buhay nila, hindi kailanman nagkulang ang kanilang ina sa pag-aalaga sa kanila. Kapag nagkakasakit sila, agad itong maghahanap ng mga herbal na gamot para mapainom sa kanila. Kapag kailangan niya ng bagong uniforme dahil hindi na kasya sa kanya ang pinaglumaang damit, mangungutang ito sa amo nito para may pambili ng pangangailangan niya. Mahirap ang buhay nila at minsay nahuhuli niya ang nanay na umiiyak sa kwarto nito at nananalangin. Pero hindi nito kailanman pinaramdam sa kanila ni Leon na mabigat ang dinadala nitong problema. Nay, Tumulo na naman ang luha niya nang tawagin ang kanyang ina. Nakatingin ito sa kanya habang yakap ang bunso nitong anak sa dibdib nito. Tumutulo ang luha at tahimik na umiiyak dahil ayaw nitong ipahalata kay Leon na umiiyak na naman ito. sorry po, Nay. Pero ayoko po kayong makulong. Sasama na lang po ako kay tatay, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Hindi na niya narinig na nagsalita pa ang nanay niya dahil binuhat na siya ng tatay niya at agad na lumayo sa bahay. Hindi niya na nakita ang kapatid at nanay niya dahil napuno na ng luha ang mga mata niya. Dinala siya ng kanyang ama sa Amerika. Binigay ang mga pangangailangan niya, pero naging malayo ang loob niya rito. Inabala niya ang sarili sa pag-aaral dahil naisip niyang balang araw, babalikan niya sina Leon at Leonora. Hindi siya nagkaroon ng kontak sa mga ito dahil hindi teki ang nanay niya. Kaya wala siyang nagawa kundi ang isubsob ang sarili sa pag-aaral. 17 years old na siya nang makahanap na makakasama ang kanyang tatay, si Rebecca Williams. Mabait ito kapag nandyan ang kanyang ama.
Pero kapag wala ito at nasa trabaho bilang seaman, minamaltrato siya nito. At sa babaeng ito naranasan niya ang matinding trauma. Ito pala ay si Lahis. Kapag wala ang ama ay inaabuso siya nito sa sexual na paraan. Kaya naman naging lagalag din siya sa mga panahong yun dahil umaalis siya at nag-i-stay sa mga hotel kapag wala ang ama. Pakiramdam niya, inabandon na siya ng kanyang ama at hinayaan na lang sa nakakadiring tomboy na yon. Kaya nang tumuntong siya sa edad na 18, nagpasya na siyang umalis sa puder ng kanyang ama. Ngayong head nurse na siya ng pinakasikat na ospital sa US, pakiramdam ng iba ay perpekto na ang buhay niya. Pero hindi niya maramdaman ng buong kasiyahan dahil nalayo siya sa piling ng kanyang ina at kapatid. Naisip niyang nasa maayos naman sigurong kalagayan ng kanyang tatay sa piling ng kinakasama nito. Kaya mas gusto niyang hanapin na lang ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Head Nurse Jumampo, okay ka lang? Bakit tulala kayo? Nag-aalalang tanong ni Danny sa kanya. Nakabalik na pala siya sa station nila nang hindi niya namamalayan. Sorry, okay lang ako. Sabi niya. Tawag kayo sa HR department, ma'am. Ako na ang bahala rito sa station natin. Sabi nito sa kanya at naging abala na sa pagsulat sa log nito. Sige, salamat Danny. Aalis na muna ako. Paalam niya saka siya umalis. Malapit lang naman ang HR department kaya narating niya agad yun. Excuse me, I am Head Nurse Noraline Jumampo. My assistant said that I was being summoned here. Sabi niya sa isang Amerikanong nakaupo sa isang office table. Oh yes, here you are. Please take a seat. Inoffer nito ang upuan sa harap nito. Is there any problem? Tanong niya. No, none at all. I just wanted to inform you that you collected a 2 months worth of paid vacation and sick leaves. You should use it as soon as possible or you can convert it into cash if you want to. Diretsyong sabi nito. Napaisip siya na baka ito na ang tamang pagkakataon para makabalik ng Pilipinas at mahanap ang nanay at kapatid niya. I will use it. Can you help me apply for 2 months paid vacation leave? Excited na tanong niya rito. Pumayag ang HR staff na i-process ang kanyang vacation leave. Madali lang itong na-approve dahil sa maganda niyang serbisyo sa kanilang ospital, kaya naman masayang bumalik si Noraline sa kanyang station. Ang saya mo ah. Nakatanggap ka ba ng good news? Nakangiting bati sa kanya ni Danny nang makaupo na siya sa kanyang pwesto. May 2 months paid vacation leave ako, kaya bukas ikaw na muna magmamanage ng station natin. Galingan mo ha. Dapat pagbalik ko rito, promoted ka na. Natatawang biro niya sa kasama. Wow, congrats! Mahaba-habang bakasyon yan. Huwag kang mag-alala dahil gagalingan ko talaga. Kahit kinakailangan ko sumayaw ng Jumbo Hotdog Song para lang masiyahan sa akin ng mga pasyente at management, gagawin ko. Bibong sagot nito sa kanya na ikinatawa niya ng malakas. Magaan niyang tinapos ang shift ng araw na yon. 12-hour shift siya pero hindi niya naramdaman ang pagod. Iniisip niyang malapit na niyang makita ang kanyang ina na si Leonora at ang kapatid niyang si Leon. Sa mahigit 3 dekadang nagkahiwalay sila, hindi nawala ang mga ito sa kanyang isipan. Lagi niyang inaalala kung kumusta na sila at kung ano na ang uri ng buhay ng mga ito ngayon. Ilang beses din niyang sinubukan noong ipaliwanag sa ama niyang si Bagwis na hindi kailanman nagloko at naghanap ng lalaki ang ina. Pero naging sarado ang utak nito at ayaw makinig sa kahit anong sinasabi niya. Minsan pa nga, umaabot na sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap kapag napupunta ang kanilang usapan sa naiwan nilang pamilya sa Pilipinas. Nang makilala nito si Rebecca ay doon na siya talaga nawala ng pag-asa na muling pag-ayusin ang relasyon ng kanyang ama at ina. Hindi na niya muling nabanggit pa sa ama ang tungkol kina Leonora at Leon dahil 1 taon matapos magsama ng dalawa, ipinasya niyang bumukod na lamang at mamuhay mag-isa. Pero ngayong may chance na siya para bumalik sa Pilipinas, gagawin niya ang lahat para mahanap ang kanyang pamilya. Oh, tapos na ang shift ko. Magkikita ulit tayo after 2 months. Huwag mo kalilimutan ang bilin ko sa'yo ha. Habilin niya kay Danny. Roger, Head Nurse Jumampo. Gagawin kong lahat para hindi ka ma-disappoint sa assistant mo. Biro nito sabay saludo sa harapan niya.
Natatawa na lamang siya na umalis sa kanilang station. Habang naglalakad sa pasilyo ng ospital ay sinimulan na niyang pagplanuhan ang gagawin niya para makabalik ng bansa. Naisip niyang mag-research online kung ano ang mga papeles na dapat ayusin para mapayagan siyang makapag-out of the country. Ito ang pangalawang pagkakataon niyang makapag-travel sa ibang bansa. Ang una ay nung dinala siya ng ama niya rito sa US. Kaya may kaba siyang nararamdaman ngayon dahil siya na mismo ang magpa-process ng travel documents niya. Dahil magaan lang ang traffic ng gabing yon, nakauwi agad siya sa 2-story house niya na tapos niya ng bayaran. Masinop kasi sa pera si Noraline, kaya naman umabot na ng mahigit kumulang $2 million ang ipon niya sa bangko. Ang bahay na tinitirhan niya ngayon ang isa sa mga naipundar niya rito sa Amerika. Naisip niyang kapag nagkita na silang tatlo ni Leonora at Leon, ay ipepetisyon niya na ang mga ito para dito na rin sa States manirahan. Matapos niyang kumain ng kanyang hapunan, ay sinimulan niya na ang pagse-search. Nakita niyang mapapabilis at magiging accurate ang mga travel documents na maihahanda niya kapag kinontak niya mismo ang Philippine Embassy. Kaya naman pumunta siya sa website ng pinakamalapit na Philippine Embassy na located sa Chicago para mag-inquire. Ito pala kasi ang nag-handle ng mga inquiries na mga tulad niyang taga Minnesota at iba pang karatig na lugar. Nakita niyang pwede pang tumawag sa ganong oras kahit gabi na dahil simula 9 a.m. hanggang 12 midnight pala ang office hours nito. Kinontak niya ang customer service ng mga ito pero nagri-ring lang. May sasagot pero answering machine lang. Naisip niyang peak hour siguro at queuing kaya di agad nasasagot ang tawag niya. Dismayado man, naisipan niyang matulog na lang at bukas na ulit tawagan ang hotline. Kinabukasan, muli niyang tinawagan ng hotline kahit 8:50 a.m. pa lang at alam niyang 9 a.m. pa magsisimula ang office hours. Naisip niya kasing sa pamamagitan nito, mauuna siya sa queue at agad na masasagot ang kanyang tawag. At hindi nga siya nagkamali dahil agad na nasagot ang kanyang tawag saktong 9:00 ng umaga. Good morning. This is Philippine Embassy based in Chicago. How can I assist you? Isang boses ng lalaki na nasa early 20s ang sumagot ng tawag niya. Nabosesan niyang Amerikano ito base sa pananalita. Good morning. I'm planning to travel to Philippines this week and I want to know what documents I need to prepare. Direct to the point na sabi niya. Sinabihan siyang mag-prepare ng lahat ng dokumentong kakailanganin niya, lalong-lalo na ang passport, para tuluyan ng makabalik sa Pilipinas. Nasabi niyang kumpleto naman ang lahat ng yon. Oh, that's great. Now let me tell you all the other documents you'll need so you can travel without any worries. Magiliw ding sabi ng customer representative at sinimulan ng isa-isahin ang mga kakailanganin niyang dokumento. Matyaga naman itong sinulat ni Noraline sa papel at paminsan-minsay nagtatanong kung may hindi klaro sa kanya na maayos namang sinagot ng staff ng embassy. Okay, thank you so much for your help. Paalam niya sa representative nang malaman na niya ang lahat ng dapat gawin. No problem. Safe travels and we look forward to serving you if you need any further assistance. Have a good day. Paalam din ito sa kanya bago naputol ang kanilang tawag. Masaya siyang nagbihis para lumabas. Sisimulan na kasi niyang asikasuhin ang mga papeles para makapag-travel. Gusto niyang matapos agad ang mga ito para makaalis din siya agad ng bansa. Pero hindi niya inaasahang matagal pala ang proseso. 1 linggo na ang lumipas mula na makapag-apply siya ng leave, pero ngayon palang nakumpleto ang mga dokumentong kakailanganin. Naisip niyang 1 buwan at 3 linggo na lamang ang natitira para mahanap niya ang kanyang pamilya. Sana lang ay makita niya agad ang mga ito para maayos niya na agad ang mga kailangan at maisama niya na pabalik sa States. At matapos niyang maayos ang lahat ng kakailanganin para makabiyahe na siya, dumating na ang araw na pinakahihintay niya. Ang makabalik sa bansang Pilipinas kung nasaan ang mahal niyang ina at kapatid. Halos 24 oras din ang itinagal ng biyahe bago siya nakarating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ramdam niya ang pagod dahil hindi siya halos nakatulog sa biyahe. Kakaisip sa kung ano mangyayari sa muli nilang pagkikita ng pamilya niya. Pumunta siya sa baggage claim area para kunin ang mga bagahe niya. Na-claim naman niya ang mga ito.
Pero nang buksan niya ang kanyang shoulder bag, ay iba ang laman nito. Wala ang lahat ng importanteng gamit niya sa loob ng bag. Lahat ng gamit sa loob ay hindi niya pagmamayari, kaya naman agad niyang nilapitan ng isang lalaking staff na nasa mid-20s para matulungan siya. Excuse me, ibang bag yata ang nakuha ko. Pareho kasi ng itsura nito yung bag ko pero iba ang laman. Pinakita niya ang bag na nakuha. I'm so sorry po for the inconvenience, ma'am. Pwede ko bang makita ang baggage claim tag mo? Magalang na tanong nito sa kanya. Oo, eto. Inabot niya ang claim tag. Tinignan nito ng lalaki. Salamat. Hanapin namin ang may-ari ng bag na to at ibabalik sa iyo ang tamang bag. Gagawan agad namin ng solusyon to. Sasamahan kita mag-file ng complaint sa baggage claim office. Sabi nito sabay turo sa office na nasa hindi kalayuan. Ilang oras naman kaya ang hihintayin ko bago ko makuha ang totoo kong bag? Nag-aalalang tanong niya habang sumusunod dito. Nag-aalala kasi siya na baka hindi niya makuha ang bag niya. Nandun ang lahat ng papeles at cards niya. Hindi pwedeng mawala ang mga yun dahil malaki yung aberya sa plano niyang paghahanap kina Leonora at Leon kung sakali. Imbis na yun na lang ang aalalahanin niya, pati ito ay aasikasuhin pa niya. Usually po, hindi naman po inaabot ng 1 oras at nababalik naman po kaagad yung bag sa may-ari. Lagi po naming pinaalalahanan ng mga pasahero na i-check ang lahat ng bag bago lumabas ng airport para mai-report po kaagad kung nagkaroon ng swapping ng mga gamit o kung ano paman, ma'am. Maayos na paliwanag nito sa kanya. Nang makapasok sila ng baggage claim office, nakita sila ng babaeng staff sa baggage assistant counter kaya tinawag sila nito. Excuse me, gagawa ba kayo ng swapping report? Tanong nito sa kasama ni Noraline. Oo sagot ng lalaki. Ano bang gamit? Katulad ba ng bag na hawak mo? Curious na tanong ng babae habang nakatingin sa shoulder bag na bit-bit ng lalaki. Iniabot ito ni Noraline sa lalaki kanina kaya ito na ang nagbit-bit ng bag. Oo, tipid na sagot ng lalaki. Baka sa kanya itong bag na nireport din sa akin kanina lang. Pwede ko ba makita ang baggage claim tag mo, ma'am? Tanong ng babae sa kanya. Oo naman po. Ito po, oh. Inabot niya rito ang tag at sinuri ito ng babae. Pareho nga ng bag na nireport. Pwede mo bang i-check ang laman kung sa'yo nga ito? Kinuha nito ang shoulder bag na nasa cabinet at inabot sa kanya. Nang i-check niya ay laking pasasalamat niya dahil sa kanya nga ito. Wala ring nawala kahit isang gamit niya. Nako, salamat sa tulong nyo. Sa akin nga ang bag na to. Pasalamat niya sa dalawa. Inabutan niya ang mga ito ng tip. Tatanggi sana ang mga ito pero pinilit niya at sinabing kabayaran yon sa pagtulong sa kanya. Sa huli, masayang tinanggap ito ng 2 staff at nakalabas na rin si Noraline ng airport. Pagkalabas niya, nakita niya ang mga nakahilerang taxi sa gilid. Agad siyang lumapit sa isang taxi driver na nakatayo sa tabi. Excuse me po, Manong. Patid po sana ako sa pinakamalapit na 5-star hotel. Sabi niya rito. Okay po ma'am, pasok na po kayo. Pinagbuksan siya nito ng pinto at tinulungang mailagay ang mga dala niyang gamit sa likod ng compartment. Maya-maya umalis na sila ng airport. Maraming nagtatayo ang buildings ang nadaanan niya hindi tulad noon na may mga bakanteng lote pa at iilang bahay pa lang ang nakatayo. Bakasyon niyo po ba ma'am o nagpunta kayo ng Pilipinas para magtrabaho? Usisa ng driver pero hindi naman sa tonong nakakainis. Parang gusto lang nitong basagin ang katahimikan sa pagitan nila. Bakasyon po, Manong. Pero marami rin pong gagawin. Nakangiting sagot niya. Ganun po ba? Sana naman ma-enjoy niyo ang bakasyon ninyo. Sana nga po, Manong. 20 minutos lang nga itinagal ay nakarating na sila sa pinakamalapit na hotel. Halatang mamahalin dahil na rin sa ganda ng istruktura at disenyo nito. Pagkatapos niya makababa at bayaran ng driver, pumasok na siya dala ang mga gamit at agad na lumapit sa reception area para makapag-check-in. Good morning, madam. How can I help you today? Bati sa kanya ng lalaking receptionist nang nakangiti. Nginitian niya rin ito. Hello, mag-check-in sana ako for at least 2 weeks. Sabi niya. Sure, let me just check the available rooms for you. Nito at agad tinignan sa computer ang available rooms. Sa huli, nakakuha siya ng isang luxury suite.
Ito ang unang pagkakataon niya na makapag-travel kaya sisiguruhin niyang komportable siya sa lahat ng bagay. Total ay afford naman niya ang magbayad ng mahal. Masinop siya sa pera pero ngayon ay pagbibigyan niyang maitreat naman ang sarili. Tinulungan siya ng hotel staff na mailagay ang kanyang mga gamit sa kwarto at dahil sa sobrang pagod ay naupo na muna siya at nagpahinga sa isang single couch. Masayang masaya siya dahil nakarating siya sa Pilipinas nang walang anumang aberya. Muntikan nga lang siyang magkaroon ng problema kanina sa airport pero ipinagpapasalamat niya sa Diyos na agad naman itong nasolusyonan. Napag-isip-isip niyang bukas na lang simula ng paghahanap kina Leonora at Leon dahil may jet lag pa siya sa biyahe. Bukas na siya pupunta sa dati nilang bahay sa Barangay Manggahan sa Rizal. Naalala pa niya ang lugar na yon dahil lagi niya itong sinusulat sa notebook noon simula nung kunin siya ng kanyang ama sa puder ng kanyang ina. Dahil pinangako niya sa sariling babalikan niya ang lugar na yon para hanapin ang pamilyang nawalay sa kanya. Nakatulog siya sa couch sa labis na pagod. Nang magising ay malapit ng mag-alas 11 ng gabi kaya hindi na siya nagtataka kung bakit kumakalam na ang sikmura niya. Naglinis muna siya ng katawan at nagpalit ng damit bago lumabas ng kanyang hotel room. Pupunta siya sa restaurant ng hotel na nasa ground floor para kumain. Tahimik lang ang restaurant nang pumasok siya. Kaunti lang ang mga tao dahil malapit na ring maghating gabi. Umupo siya sa pinakasulok na bahagi ng restaurant saka sumenya sa waitress na o-order siya. Agad naman siyang nilapitan nito. Good evening, ma'am. Here's our menu. Feel free to browse it po. Nakangiting bati ng waitress saka inabot sa kanya ang menu card. Thank you. Maikling tugon niya na may ngiti at sinimula ng mamili. Nang makapili na siya ay agad naman itong isinulat ng waitress sa order slip. What about drinks, ma'am? Pag-aalok nito. Sige, idagdag mo na rin ng apple juice. Nakangiting sabi niya. Okay po, ma'am. Ang serving time po namin is 10 to 15 minutes. Ipahanda ko na po ang order nyo. Nakangiting sabi ng waitress sabay talikod dito. Habang naghihintay ay nilibot niya ang paningin sa paligid. Siya na lamang at isang mag-anak ang kumakain sa loob ng restaurant. Malayo siya sa mga ito pero kita niya na masayang kumakain habang nag-uusap ang mga ito. Biglang bumalik ang waitress na may dalang isang basong tubig. Inilapag nito ang baso sa mesa sa harap niya. Water po muna, ma'am, while waiting for your order. Sabi nito sa kanya. Wow, ang bait mo naman. Salamat. Natutuwang puri niya rito. Pinamulahan naman ng mukha ang waitress at napangiti na parang nahihiya. Nako, ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko, ma'am. Sige po, aalis po muna ako para i-check kung okay na po ang order nyo. Nahihiyang sambit nito saka yumuko bago siya nito iniwan mag-isa. Ininom niya muna ang tubig habang naghihintay. Hindi naman siya nainip dahil maya-maya'y dumating na ang kanyang order na chicken cordon bleu with rice, cheesecake with caramel sauce at apple juice. Salamat. Sabi niya sa waitress. You're welcome po, ma'am. Enjoy your meal. Nagpaalam na ito at umalis. Nagsimula na siyang kumain. Habang abala sa pagkain, nagulat siya nang biglang nagkantahan ng happy birthday song ang pamilyang nakita niya kanina. Napatingin siya at nakita niyang kinakantahan ng nanay at tatay ang anak nitong lalaki na sa tansya niya ay nasa 6 na taong gulang lang. Oh, i-blow mo na ang cake, anak. Thank you po, mommy at daddy. Binlo ng bata ang cake sabay kiss sa pisngi ng mga magulang nito. Anything for you, baby. We love you. Malambing na sabi ng ama. Habang nakangiti si Noraline na nakatingin sa mag-anak, ay hindi niya napigilang mapaluha. Kung nakinig lang sana ang tatay niyang si Bagwi sa kanila noon ang kanyang nanay na si Leonora na wala naman itong naging lalaki noong mga panahong nasa karagatan nito, edi sana'y buo pa rin ang pamilya nila at hindi siya namomroblema kung paano hahanapin ang kanyang ina at kapatid. Agad niyang pinalis ang luha sa pisngi saka hindi na tinignan ang nagsasayang pamilya. Itinuon na lamang niya ang pansin sa pagkain at binilisan para makabalik na agad siya sa hotel room. Bago umalis ay nag-iwan siya ng tip sa waitress na masaya naman itong tinanggap. Pagbalik niya sa hotel room, nagpasya siyang dun muna pumwesto sa balcony na nakaharap sa garden at swimming pool ng hotel para makapagpahangin at makapag-relax kahit sandali.
Naalala niya si Ma'am Susan Barrientos na dati niyang teacher nung siya ay nasa grade 6. 12 taon lang siya noon at tandang-tanda niya kung gaano naging mabuti ang guro sa kanilang tatlo ni Leonora at Leon. Kapag kinakapos sila noon sa pambili ng pagkain ay agad itong nagbibigay ng advance payment sa nanay niya nang hindi nagrereklamo. O kung wala itong pera, naghahanap ito ng kahit na anong pwedeng maibigay nito na galing sa kanilang kusina. Nagmistula itong lola ni Noraline at Leon at tumayong ina-inahan ni Leonora. Napakabait ng ginang at wala itong hininging kapalit maliban lang sa tulungan nito sa simpleng mga gawain sa bahay at sa paminsan-minsan nitong request na magpamasahe sa ina dahil sa nananakit nitong katawan. Naisip niya kung buhay pa ba ito o matagal nang namayapa. Mahigit 3 dekada na rin ang nakalilipas at kung tatansyahin niya, baka nasa late 70s na ito ngayon. Napagpasyahan niyang puntahan ito sa bahay nito na sa pagkakaalala niya ay nasa kabilang parte lang naman ng palayan kung saan sila nagrerenta ng bahay noon. Pero minabuti niya munang puntahan ang bahay nila bago bisitahin ang matandang guro. Pagkatapos niyang makapagbuo ng plano sa kung ano ang gagawin niya kinabukasan, humiga na siya sa malambot niyang kama at natulog na. Kinabukasan, si Noraline ay maagang naghanda para sa kanyang pagpunta sa Barangay Manggahan sa Rizal. Hindi siya nagdala ng maraming gamit kasi hindi niya alam kung gaano katagal ang biyahe. Simple lang ang dala niya, sapat para hindi siya mahirapan at masyadong mapagod. Naisip niyang magdala ng cash at isang debit card kung sakaling kulangin siya ng panggastos. Nagdala rin siya ng ID at Xerox copy ng kanyang live birth certificate bilang katibayan na siya nga si Noraline at panganay na anak ni Leonora Jumampo. 6:00 pa lang ng umaga, nakalabas na agad si Noraline sa kanyang hotel suite. Dumiretso siya sa restaurant para sa kanyang free breakfast buffet. Talagang dinamihan niya ang kain dahil alam niyang magiging mahaba ang araw niya. Habang kumakain, naisip niyang mahihirapan siya sa gagawin niyang pagpunta sa dati nilang bahay kasi hindi niya na alam kung paano papunta roon. Kailangan niyang makahanap ng tutulong sa kanya na alam niyang hindi siya lolokohin dahil balikbayan siya. Nang makalabas siya ng restaurant, nakita niya ang isang matandang security guard na maamo ang mukha kaya ito ang nilapitan niya para tanungin. Hello, good morning Kuya Guard. Bati niya sa lalaking pakiramdam niya ay nasa 50 na rin. Good morning din po, ma'am. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Magche-check out na po ba kayo? Pwede ko po kayong tulungan sa pagbitbit ng mga gamit. Magiliw na tanong nito sa kanya. Hindi. May itatanong lang sana ako kung hindi lang ako nakakaistorbo. Nag-aalangan niyang tanong. Ayaw niya kasing mapagalitan ito ng manager ng hotel, kaya gusto niyang makasiguro na hindi siya makakaistorbo dito. Wag po kayong mag-alala, ma'am. Hindi naman po ako busy. Ano po bang gusto niyong itanong? Usisa nito sa kanya. Itatanong ko lang sana kung paano ako mabilis na makakapunta sa Barangay Manggahan, Rizal. Tanong niya. Kailangan niyo pong sumakay ng bus, ma'am, para makarating dun. Ibang syudad na po kasi yun. Anito, nanlaki ang mata ni Noraline dahil hindi niya inexpect na malayo pala yun. Talaga? Ang layo naman. More than 30 years na kasi akong hindi nakakabalik sa amin, kaya hindi ko na maalala ang daan. Malungkot na saad niya. Nako, siguradong marami nang nagbago sa lugar doon, ma'am. Wala po bang pwedeng sumundo sa inyo? Pwede nating tawagan ang kakilala nyo para mapuntahan ka rito sa hotel. Napangiti siya pero may halong lungkot. Wala po eh. Sandaling natahimik ang guard at nag-isip kung ano ang dapat gawin. May naiisip ka po bang landmark doon? Para yun ang gawin mong starting point sa paghahanap ng bahay na pupuntahan mo, ma'am. Napaisip si Noraline at maya-maya ay may naalala siya. Pwedeng yung elementary school kung saan ako nag-aral dati. Pwede ko yung gawing landmark. Excited niyang bulalas. Mukhang na-excite din ang security guard kasi effective ang naisip nitong suggestion, kaya napahampas pa ito sa mesa nito. Ayun naman pala para hindi ka na mahirapan, pwede ka magpatid sa shuttle service ng hotel, ma'am. Baka kasi maligaw ka pa.
Mas okay na yung may kasama kang alam ang mga pasikot-sikot dito. Suwestyon nito na sinang-ayunan niya. Pwede ba talaga ako mag-request ng shuttle service? Salamat naman. Buti na lang ikaw ang nilapitan ko para tanungin, Kuya Guard. Nakangiting saad niya rito. You're welcome, ma'am. Iginagawa ko lang naman po ang best ko para matulungan kayo. Napapakaamot sa ulong wika ng lalaki. Wait lang po, ma'am, ha? Tatawagan ko po muna yung driver na maghahatid sa inyo. Nagdial ito sa telepono at kinausap ang magiging driver niya. Tahimik na naghintay sa gilid si Noraline para kumpirmahin kung pwede siyang magpahatid sa driver. Nagdasal siya na sana'y wala itong ibang appointment para hindi na siya mamroblema sa pagpunta niya sa Rizal at pag-uwi pabalik ng hotel. Pagkatapos makausap ng guard ang driver ay binaba na nito ang telepono at tumingin sa kanya. Ayun, ma'am, ayos. Papunta na po rito yung shuttle service. Umupo na lang po muna kayo doon sa may lobby area para hindi po kayo mainip at mangawit dyan. Nakangiting saad nito saka itinuro ang lobby area na nasa hindi kalayuan. Salamat talaga. Ang laking tulong niyo sa akin, Kuya Guard. Dahil sa tuwa ay pasimple siyang nag-abot ng tip sa guard pero tinanggihan nito. Tanggapin mo na, Kuya Guard. Minsan lang ako maging galante. Natatawang sabi niya. Tinanggap din ng guard ang tip kahit nahihiya. Salamat po, ma'am. You're welcome. Pumunta siya sa lobby para maghintay. Naisip ni Noraline na buti na lang talaga at yung guard ang naisipan niyang tanungin. Hindi lang siya nakakuha ng impormasyon doon. Napadali pa ang lahat sa kanya dahil may service ng maghahatid sa kanya papunta ron at pabalik ng hotel. Maya-maya'y tinawag na siya ng guard at sinabing nasa labas na ang shuttle service. Kaya naman nagmadali na siyang lumabas. Nakita niyang may nakaparadang puting sasakyan at may lalaking medyo may edad nang naghihintay sa gilid. Nilapitan siya nito. Good morning po. Kayo po ba ang pupunta sa barangay Manggahan, Rizal, ma'am? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Opo, kayo po ba ang driver na maghahatid sa akin? Opo, ma'am. Sakay na po kayo. Pinagbuksan siya ng pinto at sumakay na siya sa likuran. Sumakay na rin ang driver at sinimulan na nila ang kanilang mahabang biyahe. Nakatingin lang siya sa nadadaanan nilang nagtataas ang mga building. Ilang oras po ang biyahe natin, Manong? Tanong niya. Mga 2 hanggang 3 oras po. Depende pa po yun sa traffic. Sagot nito pero hindi lumilingon sa kanya kasi abala ito sa pagmamaneho. Naku, matagal pala. Mamaya maghanap na lang po tayo ng fast food kapag lunchtime na. Pwede rin namang convenience store kung wala talaga. Sige po, ma'am. Marami po tayong madadaanan. Sabi ng driver. Hindi niya na inistorbo ang matanda at hinayaan niya na lang itong mag-drive. Iniisip na lang niya kung ano kaya ang maaabutan niya sa pupuntahan nila. Napakalaki ng posibilidad na wala na ang kanyang ina at kapatid sa nirerentahan nilang bahay dati. Mahigit 30 taon na rin kasi ang nagdaan, kaya hindi malabong hindi niya maabutan ang mga ito. Pero kailangan niya pa ring maging positibo at umasang makikita niya ang kanyang ina at kapatid. At ang unang paraan para mahanap sila ay ang balikan niya ang lugar kung saan sila nakatira dati. Gagawin niya ang lahat para matagpuan sina Leonora at Leon. Nay, bunso, huwag kayong mag-alala. Ngayong nandito na ako sa Pilipinas, hahanapin ko kayo at mabubuo na ulit ang pamilya natin kahit wala si tatay. Hindi ko hahayaang magkahiwalay pa tayo ulit. Pangako niya sa sarili habang sinasabi niya yun sa isip niya. Daanan po muna natin yung elementary school sa Manggahan, Manong, para maalala ko yung shortcut papunta sa bahay namin. Habilin niya sa driver. Sige po. Alam ko naman po ang way papuntang school. May iba pa po ba tayong pupuntahan pagkatapos natin sa bahay nyo, ma'am? Tanong nito sa kanya. Oo, meron pa. Yung bahay ng teacher ko dati, pupuntahan din po natin, Manong. Malapit lang naman yun sa bahay namin kaya madali lang po yung mapupuntahan. Sagot niya. Nung tanghali na ay kumain muna sila sa isang sikat na fast food chain dahil yun ang request ng driver. Ayos lang naman sa kanya kaya doon na lang sila kumain. Siya na ang nagbayad. Nag-order na rin siya ng takeout para may kainin sila sa biyahe.
Alam niyang nakakapagod ang mag-drive kaya naman pinagpahinga niya muna ang driver ng kalahating oras bago sila bumiyahe ulit. Ilang sandali pa'y lumarga na ulit sila. At sa wakas, narating na nila ang landmark. Ito na ho ang school, ma'am. Sabi ng driver at tinuro ang eskwelahan. Sige, pakidiretso lang po, Manong. Aniya, maya-maya ay nagiging pamilyar na sa kanya ang daanan. Senyales yun na malapit na sila sa shortcut na dinadaanan nila dati. Di niya mapigilan ang kabog ng kanyang dibdib sa kaba at excitement. Dito po, Manong, pakiliko po rito sa kaliwa. Naalala ko na to. Dito ako dumadaan dati kasama ang kapatid ko nung bata pa kami. Pakidiretso lang po sa dulo hanggang sa makakita po kayo ng malawak na palayan. Utos niya sa driver na sinunod naman ito. Habang tinatahak nila ang malawak na palayan, ay parang sasabog ang dibdib ni Noraline. Malapit na tayong magkita. Nanay, Leon. Naiiyak na bulong niya sa sarili. Dali-dali niyang pinunasan ng luha sa pisngi. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng driver habang panay ang lingon sa kanya. Okay lang po ako, Manong. Masyado lang po akong nagiging emosyonal. Sagot niya rito. Tinutok niya ang paningin sa paligid. Hinahanap niya ang figura ng bahay nila dati, pero hindi niya makita. Nanlumo siya dahil alam niyang pwedeng ang wala na ang bahay nila dahil sa sobrang tagal na ng panahon. At hindi nga siya nagkamali. Manong, pakidiretso lang ang sasakyan. Pupunta po tayo sa bahay ng teacher ko. Utos niya. Agad namang sumunod ang driver sa sinabi niya. Maya-maya'y nakita na niya ang bahay ng kanyang teacher. Hindi nagbago ang disenyo ng bahay, pero halatang luma na. Kaya nakilala niya agad ito. Pakihinto na lang po yung sasakyan sa gilid, Manong. Okay po. Sagot ng driver. Nang makahinto ang sasakyan ay agad na bumaba si Noraline. Dahil sa gilid lang naman ang kalsada ng bahay, kaya mabilis siyang nakarating sa gate nito. Habang nakatayo siya sa gate ay hindi niya naiwasang alalahanin ang nangyari nung bata pa siya. Nangyari ito ilang taon na ang nakakaraan. Isang hapon yun na naiwan sina Noraline at ang kanyang teacher na si Mrs. Barriento sa classroom. Umuwi na ang lahat ng kanyang kaklase pero nagpaiwan siya. Gumagawa kasi siya ng simple math equations para mas lalo niyang maintindihan ang basic computation na tinuro ng guro niya. Noraline, bakit hindi ka pa umuuwi? May problema ba? Nilapitan siya ng teacher niya at inusisa ang ginagawa niya. Nagsosolve lang po ako ng math, ma'am. Hindi pa po kasi ako marunong mag-subtract ng 3 digits kaya nahihirapan po ako. Sagot niya habang nakatingin pa rin ang mata sa notebook at nagsusulat. Naramdaman niyang umupo sa gilid niya ang teacher niya kaya napaangat ang tingin niya rito. Alam kong masipag ka, pero bakit parang iba ang kasipagan mo ngayon? May nangyari ba kaya hindi ka pa rin umuwi ng bahay niyo? Baka naman mag-alala na ang nanay mo niyan. Napayuko siya at humigpit ang hawak sa lapis. Kasi po, si Mama, nahihirapan po siya. Nag-aalangang sabi niya. Nahihirapan saan? Kunot noong tanong ni Ma'am Susan. Sa pagbibenta po ng kangkong. Sabi po niya sa akin, nababawasan daw po minsan ang pera niya. Naguguluhan daw po siya sa pagbibilang ng sukli. Tapos may mga bumibili pong kung ano-anong presyo ang sinasabi para malito siya. Sabi po niya kung marunong lang daw po sana siyang magbilang ng mabilis, hindi sana siya mauuto ng mga tao. Sumimangot siya. Hindi niya napigilang maiyak. Kung nandito lang po sana si tatay, kung umuwi lang sana siya, hindi po sana nahihirapan si nanay na magbenta kasi tutulungan siya ni tatay na magbilang. Di po kasi ako marunong. Pinunasan niya ang luha niya. Naramdaman niyang hinagod ng teacher niya ang buhok niya hanggang sa likod. Naramdaman niyang naiintindihan siya nito. Kaya pala, naiintindihan ko na, Noraline. May mga tao kasing mapagsamantala, pero alam kong magiging marunong ka rin. Kaya mo yan. Paano po? Ang hirap po eh. Tuturuan kita. Binigyan siya nito ng napakalaking ngiti at sinimula ng turuan.
Dahil sa matalinong bata si Noraline, madali niyang naintindihan ang mga tinuturo ng teacher. Tapos noon ay nagpaalam na siya. Bago siya umalis ay pinapasabi ng teacher sa kanyang nanay na magtrabaho na lang ito sa bahay niya bilang katulong. Si Teacher Susan ang naging sandala nila noong mga panahong kapos na kapos sila. Wala silang pera pero busog sila dahil sa mga tulong na bigay nito. Hindi lang sa pagkain, kundi na rin sa lahat ng mga pangangailangan nila sa bahay at sa eskwela. Dahil kay Teacher Susan, nakita niya na may mga taong handang tumulong kahit mahirap sila. Bumalik ang isip ni Noraline sa kasalukuyan nang marinig niyang nagtanong ang dati niyang teacher kung sino siya at anong kailangan niya. Napatikhim siya. Pinunasan niya ang luhang muntik nang bumagsak. Ma'am, si Noraline Jumampo po ito. Ako po yung estudyante niyo dati. Anak po ako ni Leonora, yung dati niyo pong katulong. Naaalala niyo pa po ba ako? Noraline, ikaw yung anak ni Leonora. Halika, pasok ka sa loob ng bahay. Pilit inaninag ng ginang ang kanyang mukha at nang makilala siya ay pinagbuksan siya ng gate. Niyapo siya nito sa sobrang saya. Buti naman at nakita kita ulit. Halika, pasok ka muna sa loob at doon tayo sa sala mag-usap. Sumama siyang pumasok sa loob at umupo sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Salamat naman po at naalala niyo pa ako, ma'am. Kumusta na po kayo? Tanong niya pagkaupo. Eto, matanda na ako pero natatandaan kita. Ikaw yung panganay na anak ni Leonora. Sabi ni Ma'am Barrientos. Yun nga po ang sadya ko rito, ma'am. Hinahanap ko po kasi si Nanay at Leon pero wala na ang nirerentahan naming bahay. Naaalala ko dinala ka ng tatay niyo ni Elsie kaya naiwan si na Leonora dito. Pero pinalaya sila ng may-ari ng bahay kaya wala na sila rito. Nagtaka si Noraline kung sinong Elsie ang tinutukoy nito. Magtatanong sana siya pero nagsimula ng isalaysay ng kanyang teacher ang nangyari noon. Ito ang naganap kinabukasan ng umaga nang kunin siya ng kanyang ama. Pumasok sa trabaho si Leonorang namumugto ang mga mata. Bit-bit nito si Leon na parang galing din sa iyak. Balisa ang mga ito kaya pinaupo niya muna at pinakain ng almusal. Anong problema? Bakit si Leon lang ang sinama mo rito? Nasa si Noraline. Wala na si Noraline dito, ma'am. Dinala siya ni Bagwis kagabi. Mahinang sagot nito habang kinakalong ang anak. Buti naman nakauwi na si Bagwis. Pero bakit ang lungkot nyo ngayon? Saan ba pumunta mag-ama mo? Usisa niya. Naiyak si Leonora pero agad nitong pinalis ang luha sa pisngi. Iniwan na kami ni Bagwis, ma'am. Hindi niya raw anak si Leon. Akala niya niloko ko siya at anak ko sa labas ang bunso namin. Pero hindi naman totoo yun. Nakipaghiwalay siya sa akin at sinama niya si Noraline sa pag-alis niya. Bakit naman padalos-dalos ang desisyon ng asawa mo? Binigyan ka sana niya ng chance na makapagpaliwanag. Naaawang sabi ng guro. Siguro may babae yun kaya madali lang sa kanyang iwan kami. Mapait na saad ni Leonora. Hindi ko alam kung paano kita i-comfort. Mabuti pa kumain na lang kayo. Kailangan nyo ng energy. Sinalinan niya ng tubig sa baso ang ginang. Okay nang may nakakausap ako, ma'am. Ang sakit lang sa dibdib kasi kinuha niya si Noraline sa amin. Pero siguradong mas magiging magandang buhay niya kung sasama siya sa tatay niya. Kaya hindi na ako nakipagtalo nung dalhin niya ang panganay namin. Napagdesisyonan kong palitan ang pangalan ni Leon kaya magpapatulong sana ako sa iyo, ma'am. Nito? Bakit? Gulat na tanong ng teacher. Masakit sa akin na ayaw kilalanin ni Bagwis na anak namin si Leon. Kaya papalitan ko ang kanyang pangalan. Sinuportahan ni Susan ang desisyon ng ginang. Tinulungan niya ito sa proseso at sa bayarin para mabago ang pangalan ni Leon. Makalipas ang ilang araw ay naging Elsie Rivera na nga ito. Bit-bit nito ang apelyido ng ina sa pagkadalaga. Nagpatuloy ang buhay ng mag-ina kahit mas lalong naging tahimik si Leonora.
Ang bunso niya na dating bibo at laging nakatawa, tila biglang naging matured ang pag-iisip. Makalipas ang 2 buwan, nagkaroon ng seminar sa malayo si Susan. Bigla na lang pinalayas ng may-ari ng bahay na nirerentahan nila ang mag-ina. Kaya hindi niya na alam kung ano ang nangyari rito at kung saan na napunta. Ang sabi ng mga napagtanungan niya nung makauwi siya ay matagal na palang hindi nakakabayad ng renta ang ginang, kaya pinalayas na sila ng landlord. Wala siyang naging komunikasyon kay Leonora dahil hindi ito marunong gumamit ng cellphone, kaya hindi niya man lang natulungan. Bumalik sa kasalukuyan ng pag-uusap ni Noraline at ng matandang guro. Ibig niyo po bang sabihin, wala na kayong kontak kay nanay at wala na kayong balita kung nasaan na sila ngayon? Umiiyak na tanong ni Noraline sa dati niyang teacher. Malungkot itong tumango. Pasensya na at hindi kita matutulungan na mahanap sila, Noraline. Saad ng matanda. Ngumiti na lang siya ng pilit kahit dismayado. Okay lang po, ma'am. Ang importante may nakuha akong impormasyon na naging Elsie Rivera na pala ang pangalan ng kapatid ko. Maghahanap na lang po ako ng ibang paraan. Nang matapos silang makapag-usap, nagpaalam na siya sa matanda at malungkot na umalis dun si Noraline. Dahil sa sobrang lungkot at kaiiyak, nakabalik siya ng hotel nang hindi niya na namamalayan. Pagkatapos niyang bigyan ng tip ang driver ay pumasok na siya at naupo sa lobby. Tulala siyang nakatingin sa mga dumadaan habang iniisip kung saan siya magsisimula sa paghahanap kina Leonora at Elsie. Binuksan niya ang Facebook at hinanap ang kapatid sa search bar kasi alam niyang walang Facebook ang nanay niya. Hinanap niya ang mga profile na Elsie Rivera ang pangalan. Maraming lumabas na resulta. May mga nasa ibang bansa, may mga estudyante pa lang, at ang iba ay walang profile picture. Napabuntong hininga siya. Hindi magandang paraan ng Facebook para hanapin ang kapatid dahil wala siyang ibang clue maliban sa pangalan nito. Abala siya sa pag-iisip nang bigla siyang nakarinig ng pagsabog sa left side ng hotel. Nagsimulang magkaroon ng mga sigawan at ang mga tao ay nagtatakbo. Nagkaroon ng pangalawang pagsabog kaya nagkagulo na ang lahat. Tatakbo na rin sana siya nang makarinig siya ng boses ng umiiyak na bata. Mami! Mami! Hagulgol nito. Tulungan niyo ang anak ko! Please, sugatan siya! Nagsisigaw ang nanay ng bata para makahingi ng tulong. Gulat man siya sa mga pangyayari at gusto ring makalabas agad ng hotel, pinuntahan niya pa rin ang mag-ina at lumuhod sa harap nila para kausapin sila. Isa akong nurse, pwede ko bang tingnan ang sugat niya? Tanong niya at agad namang tumango ang nanay para ipaubaya ang anak sa kanya. Minor injury lang yun sa binti. Nagasgasan lang yun pero dahil manipis ang balat ng bata, maraming dugo ang lumalabas dito. Pinunit niya ang ibabang bahagi ng kanyang t-shirt at tinali yun ng mahigpit sa sugat ng bata. Binalik niya ang bata sa nanay. Pagkatapos ay sabay na silang lumabas ng hotel. Maingay sa labas. May mga reporters at cameramen na nagbabalita ng live. Security at pulis na abala sa pag-iimbestiga sa nangyari at mga guests na naghihintay na mabigyan ng first aid. Lumapit siya sa isang lalaking ginagamot ang isang guest at nag-alok ng tulong. Nang malaman nitong head nurse siya, ay nagpasalamat ito at binigyan siya ng first aid kit para makatulong sa iba pang nangangailangan. Habang ginagamot niya ang braso ng isang babaeng guest, narinig niya ang isang reporter na may ini-interview sa gilid lang niya. May ideya po ba kayo kung sino ang nasa likod nito? Tanong ng reporter. Wala pa kaming lead sa ngayon pero tuloy ang investigasyon ng pulis at ng team namin. Nakikipag-coordinate kami sa mga otoridad para malaman ang dahilan ng pagsabog. Sagot ng isang baritonong tinig. Di niya alam kung bakit pero napalingon siya at napatingin sa gilid niya. Nakita niyang isang matipunong lalaking nakasuot ng vest at may tatak na head of security. Napansin niya ang balas sa tenga nito na umabot sa pisngi pero hindi niya natitigang mabuti dahil nagpupunas ito ng pawis gamit ang isang face towel. Anong plano niyo para mas maging safe ang hotel after nito? Tuloy sa pagtanong ang reporter.
Siyempre, pagkatapos ng investigasyon at pagsisiguro na safe na ang vicinity ng hotel, aayusin namin ang security protocols. Magdadagdag kami ng CCTV, mas advanced na scanners at palalakasin pa ang training ng security team namin. Gagawin namin ang lahat para safe ang lahat dito. Tinanggal ng lalaki ang face towel at tumambad sa kanya ang balat na hinding-hindi niya makakalimutan. Kapareho ng balat ng lalaki ang naaalala niyang marka ng kapatid. Salamat po sa info, Sir Rivera. Sana makabangon agad ang hotel. Natulala na lang siya nang marinig ang interviewer na tawagin ng lalaki ng Sir Rivera. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na usapan ng mga ito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at kumabog ang dibdib. Nalilito siya at napaisip kung ito na ba ang kapatid niya. Nakita niyang paalis na ang lalaki kasama ang isang pulis. Hahabulin niya sana at tatawagin nang bigla siyang harangan ng isa pang pulis. Sorry po ma'am, hindi pa po kayo pwedeng pumasok ng hotel. Nito? Pero angal niya. Bawal pa pong pumasok ang civilians. Sana maintindihan niyong para din po sa safety niyo ang ginagawa namin. Hindi na lamang siya nagpumilit pa. Naisip na lang niyang hintayin na makalabas ang lalaki sa hotel para makausap ito. Katulad sa Facebook na maraming Elsie Rivera ang lumabas, baka nagkataon lang din nakaapelyido ng kanyang kapatid ang head security ng hotel. Pero dahil sa balat nito sa pisngi na umabot hanggang sa tenga, mas lalong naramdaman ni Noraline na kapatid niya ang lalaki kahit hindi niya pa alam kung Elsie din ang pangalan nito o hindi. Kailangan niyang makasiguro kaya gusto niyang makausap ito. Kaya kahit pagod na siya ay tuloy pa rin siya sa paghihintay sa labas ng hotel. Nagbabaka sakali siyang makikita niya ang lalaki at magkakaroon siya ng tiyempo na makausap ito. Tumutulong siya sa pag-aalaga sa mga guests na nangangailangan ng first aid. Kinakausap niya rin ang mga ito for mental assessment dahil baka na-trauma sa nangyaring pagsabog. Kaya naman panaka-naka siyang nakakatanggap ng mga ngiti galing sa staff ng hotel at sa mga taong nasa healthcare department. Habang kinakausap ang isang lalaking dumadaing sa nagasgasan nitong braso, narinig niyang nag-announce ang management ng hotel na pansamantala munang ililipat ang mga guests sa ibang branch nito para makapagpahinga na sila. Nadismaya si Noraline dahil mahihirapan siyang makita ulit ang lalaki kung sa ibang hotel na sila mag-i-stay. Naisip niyang kapalan na ang mukha at lumapit sa isang staff ng hotel para magtanong tungkol sa head security. Excuse me, Tinawag niya ang pansin ng isang lalaking staff. Yes ma'am, may kailangan po kayo? magtatanong lang sana ako about sa head security nyo. Yung si Mr. Rivera, pwede ko ba siyang makausap? Aniya. Sasabihin ko po sa manager namin ma'am. Bakit niyo po siya gusto makausap? Usisa nito. Nakaramdam siya ng pagkaasiwa dahil nahihiya siyang sabihin gusto niyang kumpirmahing ito ang kapatid niya o hindi. Baka kasi isipin ng ibang nababaliw siya o nagpapapansin lang, kaya hanggat maaari ayaw niya sanang ipagsabi sa iba ang totoo niyang pakay sa lalaki. Confidential kasi ang rason ko kaya ayoko sanang sabihin. Pero wala akong magagawa kung kailangan niyo talagang malaman. Okay lang po ma'am, naiintindihan ko. Sasabihin ko pa rin po sa manager ng hotel yung request nyo. Nagpaalam ito na iiwan siya at lumapit sa isang may edad na lalaki at kinausap. Lumingon ang mga ito sa kanya kaya nginitian niya. Ginantihan naman siya ng ngiti at nag-usap ulit ang dalawa. Maya-maya ay lumapit na sa kanya ang manager. Hello po ma'am. Bati nito sa kanya. Yes, hello. Sinabi ba ng staff niyo yung request ko? Gusto ko sanang makausap kahit sandali si Mr. Rivera. Importante lang. Kinakabahang tanong niya. Pwede kita matulungan kausapin siya ma'am. Pero hindi ko pa siya may istorbo sa ngayon dahil busy sila sa investigasyon. Ganun ba? Nangihinayang na saad ni Noraline. Pasensya na po talaga ma'am. Huwag ka po mag-alala. Sasabihin ko sa kanya na gusto mo siya makausap. Malaking bagay sa amin ang ginagawa mong pag-aasikaso sa mga kapwa mo guest. Kaya tutulungan kita sa hinihingi mong pabor. Nakangiting pangako nito sa kanya. Talaga po? Thank you so much, sir. Aasahan ko po yan. Naiiyak na sabi niya. Pagkatapos nila mag-usap ng manager, tumulong na rin siya sa pag-aalalay sa mga guest, pasakay sa shuttle service na maghahatid sa kanila sa kabilang hotel.
Matyaga siyang naghintay na tatawagin siya ng sino man sa mga staff para sabihing pwede na siyang makausap ng head security. Pero lumipas na ang 2 araw ng pagstay niya sa nilipatan nilang hotel, hindi pa rin niya ito nakakausap. Ano pong order niyo, ma'am? Tanong ng waitress matapos nitong ibigay sa kanya ang menu card. Sinabi niya ang kanyang order at agad naman tong nilista ng waitress. Is that all, ma'am? O may gusto pa kayong idagdag sa order niyo? Wala na. Pero may tanong sana ako. Pigil niya sa waitress bago ito umalis. Ano po yun? Kumusta na yung insidente sa kabilang hotel? Nalaman na ba ang reason kung bakit nagkaroon ng pagsabog nung nakaraang araw? Usisa niya. Malapit na po yatang matapos ang investigasyon, ma'am. Kasi nahuli na ang suspect sa bomb threat. Pero hindi pa po pwedeng bumalik sa hotel kasi nire-renovate pa po. Bakit po, ma'am? May kailangan po ba kayong balikan sa hotel? Tanong nito. Wala naman. Salamat sa information. Tumango lang ang waitress at umalis na. Napasandal naman sa upuan si Noraline at napaisip. Kailangan niya nang makausap si Mr. Rivera sa lalong madaling panahon. Kasi hindi siya mapapakali kung hindi niya alam kung kapatid niya nga ba ito o hindi. Nagsasayang lang siya ng oras kung maghihintay siya sa tulong ng manager, tapos hindi naman niya pala ito kaano-ano. Naisip niyang mag-imbestiga ng sarili niya. Kailangan niyang makahanap ng empleyado ng hotel na may access sa lahat ng impormasyon ng mga tauhan nila. Nang lumapit ang waitress dala ang mga order niya, tinanong niya ito ulit. May kilala ka bang taga-HR department sa kabilang hotel? Meron po. HR director po doon ng boyfriend ko, ma'am. Bakit po? Sagot nito. May kailangan kasi akong itanong tungkol sa head security ng hotel. Pwede ko ba siyang makausap ngayon din? Diretsa ang tanong niya rito sa mahinang boses kasi baka marinig sila ng iba. Marahan itong tumango. Sige po. Ite-text ko po siya pagbalik ko sa kitchen, ma'am. Sasabihan po agad kita kapag nag-reply na siya. Sige, salamat. Hihintayin ko ha. Umalis na ang waitress kaya nagsimula na siyang kumain ng almusal. Nakakahiyaman pero kailangan niya itong gawin para malinawan ang isip niya kung kapatid nga ba niya ang head security. Kung sakaling malinawan siya na wala nga siyang relasyon dito, makaka-move on na siya at makakahanap na ng ibang paraan para mahanap ang pamilya niya. Habang kumakain, nakita niya si Mr. Riverang dumaan sa labas ng restaurant kasama ang ilang kapulisan. Napatayo siya at magtatangka sanang habulin to, pero pinigilan niya ang sarili. Hihintayin na lang niyang makausap muna ang boyfriend ng waitress dahil yun ang pinakamabilis na paraan para malaman ang identity nito. Excuse me, ma'am. Nag-reply na po ang boyfriend ko. Available po siya ngayong umaga. Okay lang po bang makausap ka niya after mong kumain? Binulong nito sa kanya. Aba, oo, pwedeng-pwede. Saan ba kami pwedeng mag-usap? Tanong niya. Dito lang po sa second floor ng hotel, ma'am. Dito kasi pansamantalang nilipat ang office ng mga staff sa kabila para makapagtrabaho sila. Tumango siya. Salamat. Pakisabi pupuntahan ko siya pagkatapos kong kumain ng breakfast. Sige po, ma'am. Nito at umalis na para bumalik sa trabaho. Binilisan niya ang pagkain. Nag-iwan siya ng tip para sa babae bago umalis. Nakita niya agad ang HR office sa second floor dahil may karatula ito sa labas ng pinto. Kumatok siya bago pumasok. Good morning, ma'am. Ano pong kailangan nila? Magalang na tanong ng isang babae na mukhang empleyado base sa pananamit nito. Good morning. Hinahanap ko ang HR director. Pinapapunta niya ako rito. Nandito ba siya? This way po, ma'am. Ito po ang office niya. Itinuro sa kanya nito ang isa pang pinto at pinagbuksan siya. Thank you. Hinintay niya munang sumara ang pinto at makaalis na ang babae bago humarap sa lalaking nakaupo sa swivel chair. You must be Miss Jumampo, yung tinutukoy ng girlfriend ko na gusto ko makausap. Tumayo ito at inilahad ang kamay. Lumapit siya at kinamayan niya to. Oo, ako nga. Kailangan ko ang tulong mo. Sana pagbigyan mo ako sa pabor na hihingin ko sa'yo. Pinaupo siya nito sa kaharap nitong upuan. Tungkol saan ba yon? Titignan ko kung matutulungan kita. Nito sa kanya.
Gusto ko sanang makita ang records nyo tungkol kay Mr. Rivera, yung head security sa kabilang hotel. Hinahanap ko kasi ang kapatid at nanay ko at naisip kong baka siya na nga yung hinahanap ko dahil sa itsura niya at pareho kasi ng pangalan niya yung binigay ng nanay ko sa bunso namin. Handa ako magbayad kung tutulungan mo ko. Wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang malinaw sa akin kung siya talaga yung kapatid ko. Diretsa ang sabi niya. Seryoso siyang tiningnan ng lalaki. Alam mo namang komplikado to dahil hindi tamang maglabas kami ng impormasyon tungkol sa iba. Hindi ba, miss? Oo, pero nagbabakasyon lang ako sa Pilipinas kaya limited ang stay ko rito. Kung hindi ko nga siya kapatid, at least hindi na ako magsasayang ng oras kakaisip na baka kadugo ko siya. Paliwanag niya. Papayagan kitang mabasa ang informasyon ni Mr. Rivera, ma'am. Sa mismong computer ko. Hindi kita bibigyan ng soft at hard copy dahil mayayari ako pag nalaman to ng iba. No problem. Handa ako magbayad kahit magkano. Kumuha siya ng blankong tseke at nilagay sa mesa ng direktor. Tinanggap naman ito ng lalaki at tahimik na nagtipas sa computer nito. Maya-maya'y pinalipat siya sa upuan nito at pinakita ang datos ni Mr. Rivera. Walang imik niyang binasa ang impormasyon. Pangalan ni Leonora Rivera Jumampo ang nakalagay sa hanay ng pangalan ng magulang. Ang birth date naman ni Mr. Rivera ay pareho ng kaarawan ng kanyang kapatid. At ang lugar kung saan ito ipinanganak ay sa Barangay Manggahan, Rizal. Hindi na niya kailangan pang tingnan ng iba pang detalye. Ang 3 impormasyon pa lang na nabasa niya ay sapat na para makumpirma niyang ito nga ang hinahanap niyang kapatid. Hindi niya napigilang tumulo ang luha dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman. Parang nabunutan siya ng tinik dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang kapatid. Okay lang ba kayo, ma'am? Tanong ng direktor na nasa gilid niya. Inabutan siya nito ng tissue paper. Salamat dahil nakumpirma kong kapatid ko nga si Mr. Rivera. Kung hindi dahil sa'yo, matagal ko pang malalaman ang totoo. Wala yun, ma'am. Masaya akong natulungan kita. Sana maging maayos ang pag-uusap niyo ng kapatid mo ngayon. Nginitian siya nito. Hindi na siya nagtagal sa opisina dahil palihim lang ang pagpunta niya ron. Ngayong alam na niya ang totoo, kailangang gumawa siya ng paraan para mapadali ang pagkikita nila ng kanyang bunsong kapatid. Naisipan niyang bumalik muna sa hotel room para ayusin ang sarili. Medyo haggard na kasi siya dahil sa pag-iyak niya sa HR office kanina. Nakita niyang may isang staff na nasa harap ng hotel room niya. Mukhang kanina pa yun doon kaya binilisan niya ang paglakad para makalapit sa lalaki. Nakita naman siya nito kaya nakangiti itong yumuko sa kanya. Good morning po, ma'am. Pinapatawag ka po ng hotel manager para magawa na niya ang pabor na hiningi mo sa kanya nung nakaraang araw. Free po ba kayo ngayon, ma'am? Nagulat siya at natuwa dahil ito na ang pagkakataon para makausap si Elsie. Hindi niya napigilan ng excitement dahil hindi na niya kailangan mag-isip ng paraan para makausap ito. Ang hotel manager na mismo ang tutulong sa kanya para mangyari yun. Talaga? Naku, mabuti naman. Pakisabi sa hotel manager niyo na pupunta ako sa office niyo pagkatapos ko mag-ayos. Sige po, ma'am. Mauna na ako. Sasabihin ko po sa kanya ang sinabi niyo. Pagkaalis ng lalaking staff, pumasok siya sa kwarto niya at naghanda. Mas maganda kung ngayon niya makakausap ang kapatid niya. Ayaw niya nang palampasin ang pagkakataong ito. Ang mahalaga lang sa kanya, malapit na silang magkita ng mahal niyang kapatid. Binilisan niya ang pag-aayos ng sarili at nagmadali na siyang pumunta sa opisina ng hotel manager. Pagkarating niya doon ay kinatok niya agad ang pinto at pumasok. Nakita niya ang manager na nakausap niya noong nakaraang araw na tumayo at nginitian siya para batiin. It's nice to see you again, Miss Jumampo. Pinagtanong ko ang pangalan mo para naman makilala ko ang tumulong sa amin 2 days ago. I hope you don't mind. Kinamayan siya nito. Okay lang, sir. Masaya akong hindi mo nakalimutan ang pabor na hiningi ko sa'yo nun. Ngayong pinatawag mo ko, ibig bang sabihin nun makakausap ko na si Mr. Rivera? Diretsang sabi niya pagkatapos nilang makaupo. Ayaw na niyang magpatumpik-tumpik pa.
Ilang taon din ang hinintay niya para sa pagkakataong makita ang mahal niyang kapatid. Sobrang pangungulila ang naramdaman niya rito at sa kanyang nanay. Kaya gusto niya na makausap sa lalong madaling panahon. That's the good news, Ma'am Jumampo. Ngayong settled na ang lahat at hindi na busy si Mr. Rivera, pumayag siyang makausap ka. Maya-maya ay pupunta na rin yun dito dahil nasabihan ko na siyang dito kayo sa office ko mag-uusap. Tumango siya. Ihintayin ko siya kahit anong oras pa siya pumunta rito. Aniya, pinagmerienda muna siya ng manager habang naghihintay. Kinikwento niya rito ang mga gawain niya bilang head nurse sa ibang bansa. Mangham-mangha naman ito dahil sa kanyang talino at abilidad. Habang abala sila sa pag-uusap, may kumatok sa pinto ng opisina. Oh, baka si Mr. Rivera na yan. Come in, bukas yan. Pagkasabi nun ay binuksan na nito ang pinto at bumungad ang isang matipunong lalaki. Good afternoon po, sir. Oh, Mr. Rivera, buti naman at nandito ka na. Kanina pa may naghihintay sa'yo rito. Pinatuloy nito si Elsie at sinabihang umupo. Nagtama ang paningin nila ng lalaki. Nanginig naman ang labi ni Noraline dahil sa pagpipigil na umiyak. Gusto niya itong yakapin pero ayaw niyang magulat at mailang sa kanya. O sige, maiwan ko na muna kayo ha. Sabi ng manager at lumabas na ng opisina. Naiwan silang dalawang nakatingin sa isa't isa. Tumikim si Elsie at napaiwas ng tingin. Kanina ka pa raw naghihintay, sabi ni Sir Ramirez. Sorry kung natagalan ako sa pagpunta. May inasikaso kasi ako sa security room. Humingi ito ng paumanhin. Tumango siya. Ayos lang. Ang importante, kausap na kita ngayon, bunso. Biglang bumusang luhang kanina pa niya pinipigilan. Nagtaka naman at nataranta si Elsie kaya bigla siya nitong nilapitan at inalo. Okay ka lang? Bakit ka umiiyak? Naguguluhang tanong nito sa kanya. Oo, ayos lang ako. Umiiyak ako kasi kaharap at kausap na kita ngayon. Pinunasan niya ang luha niya saka inangatang tingin sa lalaki. Ang laki mo na, bunso. Mas matangkad ka na ngayon kesa sa ate mo. Naaalala mo pa ba ako? Ako si Noraline Jumampo. Ako ang ate mo. Pagpapakilala niya sa sarili. Nanlaki naman ang mata ni Elsie sa gulat. Tinitigan siya ng matagal. Ikaw ang ate ko. Yung kinikwento lagi ni nanay na kinuha ng tatay natin nung 4 years old ako. Pwede ba ako makakita ng dokumento na magpapatunay na ikaw nga ang kapatid ko? Di bali na, kamukhang kamukha mo si nanay, ate. Hindi ako nagdududa na ikaw nga ang kapatid ko. Lagi kang tinatawag at tinahanap ni nanay bago siya mamatay. Biglang napahagulgol ng iyak si Elsie at niyakap siya. Samantalang nanigas sa kinatatayuan si Noraline at natulala sa narinig. Anong sabi mo tungkol kay nanay? Namatay na siya? Kailan pa? Namatay si nanay 10 years ago, ate. Nagkasakit siya ng cancer sa buto. Hindi niya kinaya mga operasyon sa kanya. Malungkot na sabi ni Elsie. Akala ko pa naman makikita ko na siya ngayong nahanap na kita. Hindi ko na pala siya naabutan. Namaos ang boses niya at biglang umiyak na puno ng pagdadalamhati. Sising-sisi si nanay noon nung hayaan kanyang kunin ng tatay natin. Kaya bago siya namatay, hinabili niya sa aking hanapin ka. Na kapag nakita na kita, huwag ko na hayaang magkaiwalay tayo ulit, ate. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ayokong sumama kay tatay noon, bunso. Pero pinagbantaan niya akong ipakukulong niya si nanay kung hindi ako sasama sa kanya. Ayokong mangyari yun, kaya napilitan ako. Pasensya na ako, nagawa ko kayong iwan ni nanay. Sana maintindihan mo ang naging desisyon ko noon. Madamdaming sambit niya. Naiintindihan ko, ate. Kahit naghiwalay sina tatay at nanay, hindi niya nakakalimutang sabihin sa akin na huwag akong magtatanim ng galit sa inyo. Na nangyari lang ang lahat dahil sa hindi pagkakaunawaan.
Nakakalungkot lang na namatay si nanay na puno ng lungkot at pangungulila sa inyong dalawa ni tatay. Parang piniga ang puso ni Noraline sa narinig. Hindi ko nagawa magkaroon ng komunikasyon sa inyo, bunso. Dahil hindi ako pinahawak ng cellphone hanggang mag-15 years old ako. At alam ko naman na hindi teki si nanay, kaya alam kong wala siyang social media. Kaya ang naisip kong paraan kahit nandun ako sa Amerika, ay subukang kausapin lagi si tatay tungkol sa hindi natin pagkakaunawaan. Sinubukan kong ayusin ang relasyon nila ni nanay dahil gusto kong magkabalikan sila. Pero hindi ko kailanman nakumbinsi si tatay na makinig sa akin tuwing gusto kong pag-usapan ng tungkol sa inyo ni nanay. Masyadong naging saradong utak niya at naging matigas ang puso niya, bunso. Kaya naging malayo ang loob ko sa kanya. Umalis ako sa poder niya 1 taon pagkatapos niyang magkaroon ng kinakasama. Dagdag pa niya. Ngayon, may komunikasyon pa rin ba kayo ni tatay? Tanong ng bunso niyang kapatid. Wala na. Mahigit 2 dekada na rin kaming hindi nagkikita at nagkakausap. Tumango ito. Wala na tayong magagawa kung hindi natin nakumbinsi si tatay, ate. Wala na rin si nanay kaya ang magagawa na lang natin mag-move on sa lahat ng nangyari. Ang importante, magkasama na tayong dalawa. Tumango rin si Noraline. Bunso, pwede mo ba akong samahang dalawin ang puntod ni nanay? Gusto kong makita kung saan siya nakalibing. Nanunubig na naman ang kanyang mata sa tanong niyang yon. Oo naman, ate. Kahit bukas na bukas, sasamahan kita. Nakangiting saad nito. Salamat, bunso. Malamlaman ang mata dahil sa labis na panghihinayang na hindi niya naabutan ng ina. Nagkaroon ng pag-asa ang kanyang puso dahil mabibigyan siya ng pagkakataong makasama ang kapatid na nawalay sa kanya ng maraming taon. Hinding-hindi na niya hahayaang magkahiwalay ulit sila ng landas. Kinabukasan ay hinintay siya ni Elsie sa labi ng hotel dahil pupunta sila sa sementeryo kung nasa ng puntod ni Leonora. Kumain ka na ba, ate? Baka gusto mong kumain muna bago tayo umalis. Saka mugto ang mata mo. Hindi ka ba nakatulog at umiyak ka lang buong gabi? Nag-aalalang tanong ng kanyang bunso. Tinapik niya ito ng mahina sa braso. Kumain na ako, bunso. Salamat sa concern. Saka ikaw nga rin mugto rin ang mata mo. Hindi ka rin nakatulog, no? Kinantsawan niya ito. Mas magaan na ngayon ang pag-uusap nilang dalawa. Siguro'y dahil mas stable na ang mga emosyon nila kaysa kahapon. Bahagya na rin silang nakakapagbiro sa isa't isa. Bagay na labis na ikinatuwa ni Noraline dahil ayaw niyang magkaroon ng ilangan sa pagitan nilang magkapatid. Naglakad na sila at pumunta sa parking lot kung saan nakaparada ang sasakyan ni Elsie. Sumakay na sila pareho at sinimulan ng bumiyahe. Matanong ko nga pala, ate. Paano mo nalamang ako nga ang kapatid mo? Binago na ni mama ang buong pangalan ko Base na rin sa kwento niya sa akin. Curious na tanong ni Elsie habang nagmamaneho. Pumunta ako sa dati kong teacher dun sa Rizal. Siyang nakapagsabi sa akin na siya raw ang tumulong kay nanay na mabago ang pangalan mo. Saka hindi ko makakalimutan ang balat mo sa mukha. Kaya naman nung nakita kitang ini-interview at narinig kong tinawag kang Mr. Rivera ng kausap mong reporter, dun ko naisip na baka ikaw na nga ang hinahanap kong kapatid. Paliwanag niya. Ganun pala nangyari. Hindi ka ba nagduda na baka kapareho ko lang ng balat at kapangalan ko lang ang kapatid mo? Nakangising tanong nito. Natawa naman siya. Siyempre nagduda pa ako. Alam ko namang hindi lang ikaw ang Elsie Rivera at may ganyang balat sa mundo. Kaya nga gumamit na ako ng koneksyon para makakuha ng impormasyon tungkol sa pagkatao mo. Koneksyon? Nanlaki ang mga mata nito. Huwag ka mag-isip ng masama. Wala naman akong masamang intensyon nung hiningi ko ang impormasyon mo sa HR department. Huwag mo na lang ipagsabi Pero nagbayad ako.
Malaking tulong yung ginawa ko na yun para makumpirma kung ikaw nga ang kapatid ko. Saad niya. Nagawa mo yun, ate? Pero dahil mahal kita, hindi ko kayo isusumbong nung kinuntsaba mo. Basta wag mo nang ulitin yun, ha? Bibong sabi nito sa kanya. Opo, bunso, hindi ko na uulitin. Nangingiting pangako niya rito. Masaya ang pagkukwentuhan nila habang nasa biyahe. Para silang magkapatid na hindi kailanman pinaghiwalay ng tadhana. Malaya silang nakakapagbiro sa isa't isa at nagkukwentuhan ng mga naging buhay nila sa nakaraang mga taon. Maya-maya'y pinarada na ni Elsie ang sasakyan sa gilid ng sementeryo. Luma na ito pero halatang inaalagaan ng caretaker dahil malinis ang paligid. Tahimik na bumaba ng sasakyan si Noraline. Bahagyang bumigat ang kanyang pakiramdam. Pero hindi na gaya ng kahapon. Siguro kasi nakondisyon niya na ang sarili na wala na nga ang kanilang nanay. Binalikan siya ni Elsie pagkatapos nitong mapark ang kotse. Hinawakan naman niya ito ng mahigpit sa braso bago sila sabay na pumasok sa sementeryo. Okay ka lang ba, ate? May tubig ako rito, baka gusto mo. Alok ng kanyang bunsong kapatid. Umiling na lang siya at ngumiti. Tahimik silang naglakad hanggang sa umabot sila sa bandang dulo kung saan nakalibing ang nanay nila. Hinawakan niya ang lapida kung saan nakasulat ang pangalan at ang petsa kung kailan pinanganak at namatay si Leonora. Ilang saglit lang ay bumuhos na ang luha ni Noraline. Napaluhod siya at humagulgol mula sa pinaghalo-halong lungkot, sakit at dismaya. Kung napaaga lang sana ako, naabutan pa sana kita at naalagaan, Nay. Hindi na tayo nagpang-abot. Patawarin niyo po ako, Nay. Umiiyak na sambit niya. Lumuhod na rin si Elsie at inalo siya. Ate, hindi kailanman nagtanim ng sama ng loob si nanay sa inyo ni tatay. Kaya hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Kung hindi lang sana naging matigas ang puso ni tatay. Kung hindi lang sana siya nagpatalo sa emosyon niya at hinayaan niyang makapagpaliwanag si nanay. Di sana buo tayo at masaya siya bago siya bawian ng buhay. Alam kong mahirap mag-move on, ate. Lalo na't hindi mo na kailanman makikita ang isang taong matagal mong inasam na makita. Pero kailangan natin magpatuloy. Mas magiging masaya si nanay kung nakikita niya tayong magkasama na hinaharap ang hamon ng buhay at hindi nagpapakalugmok sa nakaraan. Sana matutunan mong patawarin si tatay pati na rin ang sarili mo. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang bunsong kapatid. Hindi na siya sumagot. Tahimik lang siyang umiyak. Hindi na rin ito nagsalita. Nung naimasmasan siya, tinanong siya nito kung gusto niyang dumaan muna sa simbahan bago sila bumalik ng hotel. Tumango siya at binigyan ng isa pang lingon ng lapida ng nanay nila bago sila tuluyang umalis. Malaki ka na nga talaga, bunso. Ako dati ang umaalo at nagpapakalma sa'yo kapag umiiyak ka. Pero ikaw na ngayon ang nagpapatahan at umaalalay sa ate mo. Natatawang sabi ni Noraline. Natawa ng bahagya si Elsie. Kaya nga hinabiling ka na sa akin ni nanay, ate. Kasi alam niyang kaya na kitang alalayan. Huwag ka mag-alala, ate. Ngayong magkasama na tayo, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Tuwang-tuwa si Noraline sa asal ng kanyang kapatid at ipinagpapasalamat na hindi ito kailanman nagtanim ng galit sa kanila ng tatay niyang si Bagwis. Makikitang pinalaki ng tama ni Leonora ang kanyang bunsong kapatid. Bilang ate mo, bunso, gusto ko rin makabawi sa'yo. Kaya salamat sa Diyos dahil hindi niya ako pinahirapang mahanap ka. Gagawin ko rin ang lahat para maalagaan ka. Humigpit ang kapit niya sa braso ng kanyang kapatid. Pinasakay muna siya ni Elsie sa passenger seat bago ito pumasok sa kotse at naupo sa driver seat. Ini-start ang makina at pinaandar na ang sasakyan. Diyos ang naging sandalan namin ni nanay nung nawala kayo ni tatay, te.
Siya rin ang naging sandalan ko nung iniwan ako ni nanay. Gusto kong magkaroon ka rin ng kapanatagan sa sarili mo. Kaya pupunta muna tayo sa simbahan para manalangin bago bumalik ng hotel. Anito habang nagmamaneho. Ilang minuto lang ang nakalipas at narating na rin nila ang simbahan. Nang makababa sila ng kotse, inalalayan ulit siya ng kanyang bunsong kapatid papasok sa kapilya. Naupo na sila at nagsimula na siyang manalangin. Panginoong Diyos, salamat at pinayagan mo kong mahanap ang nag-iisa kong kapatid. Ang lungkot ko dahil hindi ko naabutan si nanay bago siya namatay. Ni hindi man lang ako nakabawi bago siya nawala sa amin. Pero tulungan mo po sana akong mapatawad ang sarili ko, pati na rin si tatay. At kung nasan man siya ngayon, sana maisip niyang hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Para hindi na maging masama ang imahe ni nanay sa puso at isip niya. Matapos niyang manalangin ay nilingon niya sa kabila si Elsie. Hinihintay na siya nito kaya naglakad na sila palabas. Pero may nakasalubong silang dalawa na matandang babae na napatitig ng gusto at tinawag siya. Iha, pasensya na sa istorbo pero kilala mo ba si Bagwis? Tanong nito sa kanya kahit may pag-aalinlangan sa boses. Kung ang tinutukoy niyo pong Bagwis ay si Bagwis Jumampo, siya po ang tatay namin. Kung ganon, ikaw nga si Noraline? Tanong nito sa kanya at nilapitan pa siya nito ng konti para mas lalong maaninag ang mukha niya. Nagtataka man kung sino ang matanda at kung paano siya nakilala nito, ay sinagot pa rin niya ito ng maayos. Ako nga po si Noraline. Paano niyo po ako nakilala? At sino po kayo? Ako si Mercedes, ang nakatatandang kapatid ni Bagwis. Nakilala kita dahil sa nakita na kita noong bata ka. At pinakita rin ni Bagwis ang litrato mo nung teenager ka pa lang. Halos walang pinagbago ang mukha mo, kaya nakilala agad kita. Ngumiti ng tipid si Noraline at nagmano sa matanda. Kayo po pala si Tita Mercedes na nabanggit sa akin ni tatay. Mahinahong sambit ni Noraline. Nagmano rin si Elsie. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasalita ang matanda. Sa akin ngayon nakatira si Bagwis simula nung umuwi siya sa Pilipinas 3 taon na nakalilipas. Pinagtulungan siyang maiuwi ng mga kababayan nating nakatrabaho niya sa US dahil sa awa. Lagi na kasi itong wala sa sarili. 6 na buwan na itong bedridden kaya hindi makatayo. Pwede niyo ba siyang dalawin kahit saglit lang? Ilang araw na kasi siyang hindi kumakain at laging tinatawag ang pangalan ni Leonora habang humihingi ng tawad kapag nagdideliryo ito. Baka kapag nagkita kayo sumigla na siya at kumain. Nagkatinginan na magkapatid. Gusto mo ba siyang makita? Mahina niyang tanong sa kapatid na lalaki. Tumango ito. Tumingin siya ulit sa matanda. Sige po, pupuntahan po namin ngayon si tatay. Sabay na po kayo sa amin kasi hindi po namin alam kung saan ang bahay niyo, tita. Sabi niya sa matanda. Pumayag ang matanda at sabay-sabay na nga silang bumiyahe papunta sa bahay nito. Mga 5 minuto lang ang itinagal ng biyahe dahil malapit lang pala. Isang bahay na gawa sa bato ang tinitirhan nito. Bumaba na silang 3 at pumasok sa loob. Dadaling ko kayo sa kwarto niya, pero iiwan ko kayo para makapag-usap kayo ng masinsinan. Dito niyo ako puntahan kung may kailangan kayo. Naintindihan niyo ba? Anito habang tinuturo ang isang silid. Opo, tita. Salamat po. Magalang na sabi ni Noraline. Tumango lang ang matanda habang tahimik na sumusunod lang si Elsie. Maya-maya'y binuksan nito ang isang kwarto. May mga gamot sa mesa. May isang pinggang pagkain din doon na mukhang lumamig na pero hindi man lang nagalaw. At sa isang kama sa gilid ng kwarto ay nandun ang isang butot balat at nangihinang si Bagwis. Nakapikit ito pero bubulong-bulong. Bagwis, kapatid. Nakita ko si Noraline kanina sa simbahan. Kaya dinala ko sila rito para makita mo at makapag-usap kayo.
Sambit ng kapatid na si Mercedes. Biglang napamulat ng mata ang matandang nakahiga sa kama at napatingin kina Noraline at Elsie. Humarap ang kapatid ni Bagwis sa kanila. Maiwan ko na kayo. Alam niyo na kung saan ako hahanapin, ha? Sabi nito saka umalis. Naiwan ang magkapatid at ang kanilang ama sa kwarto. Noraline, Leon, kayo na ba talaga yan? Nangihinang tanong nito. Opo, Tay. Kami po ito. Pagkumpirma niya, pinakatitigan nitong mabuti si Elsie sa mukha. Nabigla sila nang bigla na lang itong humagulgol. Patawarin mo ko, Leon. Iniwan ko kayo ni Leonora. Di ako naniwalang anak kita dahil nawala ako ng 5 taon. At pag-uwi ko'y may kapatid na si Noraline. Sa galit at selos ko, napagsalita ko ng masama ang nanay niyo. At iniwan ko kayo kasama si Noraline. Pero anak mo si Elsie, Tay. Hindi kailanman nagloko si nanay sa inyo. At hindi na po Leon ang pangalan niya. Elsie Rivera na ang pangalan niya dahil sa sobrang nasaktan si nanay nung ayaw mong tanggapin ang bunso mong anak. Napahagulgol si Bagwis sa narinig. Patawarin mo sana ako, Leon. Sa pagkakulang ko sa inyo ni Leonora, hindi ko na maibabalik ang panahon at hindi ko rin alam kung may karapatan pa ba akong tawagin kang anak ko. Pero sana patawarin niyo ko. Puno ng pagsusumamong sabi ni Bagwis sa kanyang bunsong kapatid. Awa ang nararamdaman nila sa kanilang tatay. Tumanda na ito at napuno ng panghihinayang ang buhay nito. Lumapit si Elsie sa tatay nila na nasa kama. Tay, matagal ka nang pinatawad ni nanay. At ayos lang natawagin mo kong anak. Dahil wala akong galit na nararamdaman sa'yo. Pinalaki po ako ni nanay na sinasabing wag na wag magtatanim ng galit sa inyo. Nito. Matagal na rin kitang pinatawad, Tay. Hindi na mababago ang mga nangyari dati. Pero pwede tayong magsimula ulit. Aniya at niyakap ang tatay. Nasaan si Rebecca, Tay? Bakit si Tita Mercedes ang nag-aalaga sa'yo? Tanong niya na tinutukoy ang kinakasama nito. Matagal na kaming naghiwalay, nak. 2 taon pagkatapos mong umalis sa puder ko, nakipaghiwalay siya sa akin. Kaya mag-isa rin akong namuhay sa Amerika. Sinubukan kitang kontakin pero iba na ang number mo. 3 years ago lang ako nakauwi rito sa Pilipinas. Nasaan pala si Leonora? Gusto ko siyang makausap at personal na makahingi ng tawad. Nagkatinginan sina Noraline at Elsie. Parehong malungkot ang mga mukha nila. Ang kapatid niyang nagsalita para sabihin ang tungkol kay Leonora. Tay, wala na si nanay. Namatay siya 10 years ago sa cancer sa buto. Kahapon lang kami nagkakilala ni ate. Kaya kahapon lang din niya nalaman na patay na ang nanay namin. Ano? Diyos ko, patawarin mo po ako sa nagawa ko sa asawa ko. Hindi ko man lang nagawang makahingi ng tawad sa kanya.
Biglang sinapu ni Bagwis ang dibdib at umiyak na naman. Inalo naman siya ng kanyang mga anak. Tay, pwede nating puntahan ang puntod ni nanay para rin sa ikapapanatag ng loob mo. Pero kailangan mong kumain para magkaroon ka ng lakas. Ipinaghanda nilang magkapatid ng pagkain si Bagwis. Pinagtulungan nilang maisandal sa headboard ng kama ang ama. Sumunod naman ito sa ginagawa nila at kumain na ng lugaw na isinubo ni Noraline sa kanya. Si Elsie naman ay lumabas para makahanap ng wheelchair para gamitin nila sa pagpunta sa sementeryo. Ito na rin ang nagsabi sa kanilang tita na aalis silang tatlo para puntahan ang puntod ng kanilang nanay. Natuwa si Noraline dahil nagawa niyang ipaubo sa kanilang tatay ang lugaw. Nakita nilang nagkaroon ito ng lakas at ngumingiti na. Maingat nilang inilagay sa wheelchair si Bagwis at pinaupo sa backseat ng kotse para maging komportable ito. Sinamahan niya ito sa likod para maalalayan. Dahil sa kanyang trabaho bilang head nurse, alam niya kung paano maging maayos ang kalagayan ng kanilang tatay habang bumabiyahe sila. Ilang saglit lang ay nakarating na sila sa sementeryo. Marami nilang nilipat ulit si Bagwis sa wheelchair at tinulak ito papunta sa puntod ng kanilang nanay. Payapa na ang puso ni Noraline at Elsie. Parang nabuo ulit ang pamilya nila dahil sa puntong ito, magkasama na silang dinadalaw ang kanilang nanay sa libingan nito. Wala nang nararamdamang hinanakit si Noraline sa ama. Parang nawala ang lahat ng ito nang makita niya si Elsie. Iniharap ni Elsie ang wheelchair sa puntod ng kanilang nanay nang makarating sila doon. Tay, maiwan muna namin kayo saglit para makapagmuni-muni kayo. Ani Noraline. Tumangulang ang ama kaya umalis na sila at lumayo ng kaunti para kahit hindi man nila marinig ang sasabihin ng ama ay makikita naman nila ito. Natatanaw nila itong umiiyak at nagsasalita. At pagkaraan lang ng ilang sandali, tahimik na lamang itong nakatingin sa lapida ni Leonora. Maya-maya pa'y sinenyasan na sila ng kanilang ama at lumapit na sila rito. Salamat dahil tinulungan niyo kong makapunta rito sa puntod ng nanay niyo, mga anak. Hindi ko na mababawi ang mga nagawa kong pagkukulang sa inyo noon. Pero salamat dahil pinatawad niyo ko. Ngayong alam ko nang wala na si Leonora sa mundong ito at nagkita na kayong magkapatid, pwede na rin akong magpahinga. Alagaan niyo sana ang isa't isa at huwag nang payagang may makapaglayo ulit sa inyong dalawa. Ngumiti ang tatay nila at sa butot balat nitong mga kamay, humawak ito sa kanilang dalawa. Naramdaman nila ang pagmamahal at kapatawaran sa isa't isa sa pagkakataong yon. Tumango ang magkapatid habang hawak ng mahigpit ang kamay ng ama nila. Hindi nila namalayan at inaasahan na ang mga salitang yun pala ang magiging huling bili nito sa kanila. Na maalam na nga ang kanilang ama at ilang araw din itong binurol at matiwasay na inilibing sa tabi mismo ng puntod ng kanilang inang si Leonora. Matapos yun ay napagpasyahan ng magkapatid na mamuhay na sa Amerika at doon na ituloy ang pangarap nila at bawiin ang ilang taong pagkakawalay sa isa't isa. Hindi nagtagal, nagkaroon na sila ng kanya-kanyang pamilya at ipinangako sa isa't isa na hindi na sila magkakalayo pang muli. Wakas! Shoutout po pala kay Kikay Colette, Amanda Sanchez, Bel Hipolito, Albert Bobis, Bea 5 Pink, Nice Mary Cuelo, Vina Encarnacion, Monet Rosillo, Mavil TV, Vivian Lising from Misamis Oriental, Richie VMM from Nagoya, Japan, Mary Ann Trevi, Ana Fe Barba from Israel, Virginia Mambahin, Menchi Martinez from Lucena, Jav Reyes, Roque KD3CV, Lori Rebong, Bitning Loyola, Marilu R8G from Angeles City, Leti Landico,
Crescente Peñalver, Pilipinas I7X, Aurora Villegas from Tarlac City, Noemi Magdales, Lorna Espinar, Dan Caparosa from Cebu, Magdalena Pilapil from Israel, Koji S1E, Monena Padernilla from Hong Kong, Angelo Austria, Juanita Pascual from Germany, Justin Dave Osorio, Nieves Villanueva, Maria Aurora Guazon, Chona Dato from Bacolod Negros Occidental, Maridin Leonardo, Jane G. Lea from Singapore, Ashley Ann Chloe San Jose, Emily Pasion from Cabagan Isabela, Minda Jeronimo, Susette Socorro Alvarez, Gina Pagano from Lyon, France, Juanita de Peralta from Ilocos Sur, Cecily Winick, Yami Salvador from Tondo, Manila, Marie ML6RP from Chicago, Linda Salveron, Curlets YI6XL from Canada, George Concepcion, Vincent Paul Narvaez, Belen Galleto from Saudi Arabia, Helen Evora Abe, Maria Luisa Pesigan, Dominga Vitug, Rosalinda Saavedra, Mary Grace Gonzalez from Malaysia, Salvacion Habana from Hong Kong, Luisa Tarayo Baldorado from Lipa City, Batangas, Blossom Diemsem from Alima, Bacoor, Cavite, Seni Mapilisan, Lolito Alyawan, Cristina Acun, Joan Denos from Capiz, Marites Monje, Ana Lorilyn Balyano, Jason Esmeralda, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Ofelia Navarro, Ermeline Asidera, Fea Lagos from Remeo Antique, Rowena Lizalde, Jonah Bakiran, Penny Torres, Laila Romulo from Liliw, Laguna, Lalaine X1M, Mary Jane Saldivia, Dario Cipriano from Saudi Arabia, Flor Obedosa from Aurora Province, Leggy Q2HD, Josephine Tiburcio, Shirley Platino, Dice Bel Calbahin from General Santos City, Kame Pescadera, Maylene Maniego, Virginia Gile, Rolando Roca from Milan, Italy, Survivor OFW from Riyadh, Saudi Arabia, Rose Cayubit from Barangay Silangan, San Mateo, Rizal, Chona Bainosa, Yolanda Barazena, Leticia Gamiao, Cassandra Tapek, Norberta Crisostomo, Glodanela Grama, Elizabeth Bethel Awegawa from Japan, Clarita Sabete, Veneranda Katakutan, Susan Aragon, Yefi Winiaku from Aurora Isabela, Pearly Tayabas, Neng Santiago, OFW 6951, Malu Gauden from Antipolo, Marilu Labasan from Italy, Eriolida Lumaga, Josa Valencia, Melanie Dimapilis from Saimsim, Calamba City, Inday Tere Vlog from New Zealand, Lumain Melanie from Singapore, Lucille Valderrama, Sistery Christian Song, Marilyn Gonzalez, Zoilo Letada, Ligada Morales Kasaklang from Egypt, Cristel Meharis, Senaida de Guzman, Janet Liveta, Azile Zeto Crisam, Myla Mendoza, Evangeline Quino from Qatar, Erlinda M, Remia Campbell Clarito, Salome Divina, Thelma Morton, Mirna Galicia, Maring Magboo, Maria Janice Manibad, Gilma Antolin from Hong Kong at Teresa Balino from Davao City. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Poong May Kapal.